Buset! Puro peke naman lahat ito at may isa pang basag. Paano mo ba dinala ang mga kahon na to? Ano ba? Sir, pag-usapan natin ito ng maayos. Walang hiya ka! Nabasag niyo ang mga antigo ko. Magbayad ka. Sir, hindi naman ako ang nakabasag ng florera mo. Huwag mo naman akong pagbintangan. Walang hiya? Nagagawa mo pang sumagot. Aray, ano ito? Nagising ba ang abilidad ko na makakita ng lagos? Kaya ko nang malaman kung peke o tunay ang isang gamit? Siguradong yayaman na ako, malapit na. Galing pa ito sa dinastiyang Qing na blue and white porcelain, nagkakahalaga ito ng 500,000 dolyar. Ngayong araw, kapag hindi mo binayaran ang utang mo sa akin, talagang tatapusin kita. Bakit mo ako sinasaktan? At isa lang itong murang gawang kamay. Tapos hihingian mo ako ng 500,000 dolyar? Gawang kamay? Isa ka lang namang hamak na kartero? Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Pamana pa ito sa akin ng mga ninuno ko. Ang pamana mo ba ay basta-basta na lang natutuklap ang pintura? Gamit ito ng pamilya ko? Sobrang tanda na nito? Natural lang na may alikabok dahil sa katandaan? Ano ngayon? Dapat mo akong bayaran ng 500,000 dolyar ngayon din? Ibibili na lang kita sa internet ng eksaktong katulad niyan, tapos bayaran mo rin ako ng 500,000 dolyar. Gusto mo? Bakit hindi mo na lang ako pagnakawan? Sa kumpanya nyo nasira ang gamit ko? Kaya kailangan nyo kaming bayaran. Gusto mo talagang maparusahan? Bakit mo siya sinasaktan? Qing Qianlong Imperial Household Celadon Vase, ang tunay na halaga ay 1,000,000 at 800,000 dolyar. Ang tuso at masamang taong ito, nakahawak pa siya ng tunay na gamit. Hindi pwede, kailangan kong makuha ito sa kanya. Paano nabasag ang florera mo? Pwede nating tingnan ang CCTV, pero ang cellphone ko, ikaw ang nakabasag. Nakita iyon ng lahat. Kailangan mong bayaran iyan sa akin ngayon. Babayaran ng cellphone? Bayaran ng cellphone? Bayaran ng cellphone? Bayaran ng cellphone? Bayaran ng cellphone? Magkano lang ba ang basurang cellphone na yan? Samantalang ang antigo kong florera, kung hindi mo babayaran sa akin ngayon, talagang tatanggalan kita ng binti. Hindi mo ba alam kung sino si Wang Lao? Nasa isang sibilisadong lipunan tayo. Akala mo ba ay walang batas dito? Hump! Batas? Ako ang batas. Ngayong araw, talagang kakahayanin kita. Anong magagawa mo? Kung ganoon, tatawag muna kami sa 911 at ipopost namin ito sa internet. Bakit nandito rin ang babaeng ito para kumuha ng delivery? Sige, ituloy mo lang. Bakit tumigil ka na? Nakuha ko na lahat sa video. Pasisikatin kita mamaya gamit ito. Si Zhang Linglong ang pinakamalaki kong karibal, at kapag ginamit niya ang pangyayaring ito laban sa akin, tiyak na malaking lugi ito sa akin. Dahil sa respeto ko kay Boss Zhang, hindi na muna kita parurusahan ngayon. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa iyo, bebe. Zhang. Boss Wang, ganito na lang. Magpakahinahon tayong dalawa at pag-usapan natin ito ng maayos. Ano sa tingin mo? Pag-usapan? Paano mo naman gustong pag-usapan yan? Magkano ang binayad mo sa lahat ng delivery na ito? Bibilhin ko na ang lahat, pero kailangan mo ring bayaran ang nasira mong cellphone ko. Brother Chen, hindi mo kailangang bilhin ang mga basurang iyan. Oo nga, puro peke naman ang mga gamit na iyan. Hoy, napakaloko ng lalaking ito. Hindi niya alam na puro peke ang nakuha ko. Sige, sabi mo yan ah. Nagkakahalaga ang lahat ng ito ng 180,000 dolyar at ang bulok mong cellphone ay nagkakahalaga lang ng 5,000 dolyar. Kaya bayaran mo ako ng 175,000 dolyar pa. Wang Lao, hindi tama ang ginagawa mong panlalamang dahil ang mga basurang ito ay nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar. Maaaring mura lang ang mga ito noong binili ko, pero may mga mahahalagang gamit dito, kaya iba na ang halaga niyan. Kung ganoon, alin sa tingin mo ang mahalagang gamit dito? Alin nga ba? Ito ay isang antigong gamit mula pa sa panahon ng Republika na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 dolyar. Isang magaspang at mumurahing dekorasyon na nagkakahalaga lamang ng 100 dolyar. Sige, kunin mo na iyan at babayaran ko na lang ang iba ng 6,000 dolyar. Ibigay mo na sa akin ang lahat. Ang hangal na ito, ang sarili niyang kinuha, hindi man lang niya alam kung peke o hindi, iniisip pa niyang nakalamang siya sa akin. Suwerte mo sa araw na ito. Ibigay mo lang sa akin ang pera at palalampasin na kita. Nakakaasar ang araw na ito. Aalis na ako. Ingat kayo. Brother Chen, masyado kang mabait. Bakit mo naman siya binayaran? Tama, puro peke naman ang mga iyan. Sikat na mapili sa gamit ang Wang Lao dahil wala siyang pakialam. Ibig sabihin ay wala talagang maganda rito.
Bebe Zhang, naalala ko na may jewelry shop ka rin. Pakisuri mo naman po ang bagay na ito. Ang kulay at klase nito ay kamukhang kamukha ng mga peking galing sa batch noon. Tingnan niyo po ulit ang ilalim. Ang pattern na ito. Totoo nga ang isang ito. Nagkakahalaga ito ng daan-daang libong dolyar. Brother Chen, ang galing mo. Pati ito pwede? Hindi lang ito swerteng nahanap, talagang mababago ang buhay mo. Siguro ang kabutihan ay may magandang balik. Kung gusto mong ibenta iyan, hanapin mo ako sa sanglaan ng pamilya Zhang, ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na presyo sa merkado. Salamat sa iyo ngayong araw. Kung ibebenta ko man ito, sisiguraduhin kong pupunta ako doon. Marami pa akong kailangang gawin sa shop, kaya mauna na ako. Kagawaran ng sambahayang imperial? Para ito sa hari. Kaya pala ganito ito kamahal. Yayaman na talaga ako ngayon. Dapat huwag ipahalata ang yaman. Kapag nalaman ito ng lahat, kailangang maibenta ito agad. Malalaman din ni Wang Lao ito balang araw. At siguradong gagawan ako ng gulo. Hoy, taga-deliver? Bawal pumasok dito. Darating na si President Wei mamaya at ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga delivery driver na tulad nyo na wala nang ginawa kundi magmadali. Kaibigan, hindi ako naparito para mag-deliver, naparito ako para magbenta. Sino ang tinatawag mong kaibigan? Isang hamak na taga-deliver? Tapos magbebenta ng antigong gamit? May alam ka ba rito? Umalis ka na! Hoy, bakit nang mamaliit ka ng tao? Heto yun oh. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Ang lumang banga na to, pasisikatin ko sa pagkakabasag! Tumigil ka. Nagkakahalaga ang banga na ito ng daan-daang libong dolyar. Kaya mo ba itong bayaran? Boss, hindi po ba kayo nagkakamali? Nagkakahalaga ang lumang banga na ito ng daan-daang libong dolyar? Lumang banga? Isa itong Qianlong Dingyao Celadon Vase. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, ikaw na mapanglait na nilalang. Gaano kalaki ang babayaran mo sa kumpanya dahil sa ginawa mo? Siniisante na kita. Boss, hindi ko po sinasadya. Parang awa niyo na. Patawarin niyo po ako. Umalis ka na ngayon din. Pasensya na po kanina. Ang Qianlong Celadon na ito. Aalukin kita ng 600,000 dolyar. Ano sa tingin mo? Kung karaniwang seladon lang ito, Zhang, masasabing napakataas ng inyong alok, ngunit hindi ito basta-bastang florera lang. Pang royal family nga talaga ito. Ito ay, pasensya na po, naging padalos-dalos ako. Kukunin ko ang florerang iyan sa halagang 2 milyong dolyar. Sige, payag ako. Napakagalante nga nitong si Boss Zhang, dinagdagan pa ng 200,000 dolyar ang binigay sa akin. Sir, ano po ang inyong pangalan? Talaga bang bihasa kayo sa pagkilatis ng mga kayamanan? Ang apelido ko ay Chen. Ako si Chen Xuan. Interes ko lang ng kaunti ang mga ganito. Mr. Chen, masyadong mapagpakumbaba po kayo. Bukod sa madali ninyong natukoy kung alin ang tunay na gamit, alam niyo rin po na galing ito sa imperyo. Hindi lang po iyon basta-bastang karunungan. Mr. Chen, mayroon sana akong kaunting pabor. Maari po ba ninyo akong tulungan? Zhang, wag na po kayong masyadong mahiya. Tawagin niyo na lang akong Chen Xuan. Dahil din sa katapangan niyo kanina, kaya ko nakuha ang magandang bagay na ito, basta't kaya ko itong gawin. Ganto po kasi iyon. Kakaalis lang po ng eksperto dito sa sanglaan ng pamilya Zhang. Mamaya ay darating ang kaibigan ko para magbenta ng mga antik. Pwede ba kayong maging stay-in na tagasuri ng aming lumbayan? Huwag po kayong mag-alala. Malaki ang ibabayad ko. Bibigyan kita ng 500,000 dolyar. 500,000 dolyar? Chen Xuan, babayaran ko na muna ang isang buwang sweldo mo sanan. Talagang mabilis po kayong magdesisyon, bebe. Zhang. Sige, tinatanggap ko ang alok mo. Boss Zhang, dito po sa Boss Wang, kakakuha lang namin ng tunay na gawa ng mga tanyag na manunulat mula sa dinastiyang Tang at Song. Ngayon ay nais naming itanong kung interesado kayong makuha ito. Sige. Wala itong problema pagdating sa pagkakagawa. Totoong naging luma ang papel dahil sa paglipas ng panahon, at maganda rin ang pagkakalapat ng tinta nito. Talagang gawa ito noong dinastiyang Song. Chen Xuan, ano sa tingin mo? Sa totoo rito,
Hindi po ito ang orihinal. Isa ka lang namang tambay na delivery rider? Ano bang pinagsasabi mo? Manager Wang, matuto kang rumespeto. Ito ang expert appraiser ng pawn shop naming Zhang family. Talaga naman sa panahon ngayon, kahit sino ay pwede nang maging expert appraiser. Wala na ba kayong mahanap na matinong tao sa Zhang family? Ang mga galaw ng Zhang family ay hindi na kailangang pakialaman ng Wang family. Sinasabi mong peke ang painting na ito? Anong ebidensya mo? Kahit na hindi ito ang orihinal na gawa, hindi naman ito tuluyang peke. Isa itong paraan ng pagbabalat, hinihiwa ang antigong papel ng painting sa ilang piraso, tsaka ididikit sa papel para ibenta, at hindi pa kumpleto ang pagkakalagay sa painting na ito. Masyadong madilim ang tinta sa ibang parte, at malabo naman sa iba, hindi ito tama. Walang hiya ka. Anong pinagsasabi mo? Paano naman ako magbebenta ng peking painting sa Boss Zhang? Kung peke ito, malalaman ko kapag tinalupan ko ang unang layer. Ang problema sa sining ng pagbabalat ay hindi kailanman matitintahan ng papel sa ilalim. Boss Wang, anong ginagawa mo? Hindi ko na ibebenta ang painting na ito. Ititira ko na lang itong pamana. Ikaw, maghintay ka lang. Kapag dumating si Miss Wei, may paglalagyan ka. Mabuti na lang at nakita kong blankong papel lang ang nasa ilalim, kung hindi ay baka nalusutan na niya tayo. Chen Xuan, mabuti na lang at nandyan ka. Kung hindi ay baka naloko na ako. Maliit na bagay lang ang pera, ginagawa ko ito para makipagkaibigan sa inyo. Napakagaling. Maya-maya ay darating na ang kaibigan kong si Wei Xue. May kasama siyang batikang master sa pag-appraise. Palagi akong natatalo sa kanya. Pero ngayon, kampante na ako. Dahil sa abilidad kong makakita ng totoo, siguro ay kaya ko ring harapin ang sinasabi nilang master. Master Wu, siya po ang matalik kong kaibigan na si Zhang Linglong. Tungkol po sa mga antigong ito, baka naman po pwede ninyong suriin. Saan galing ang baguhang iyan? At nagpapanggap pang delivery rider? Wala ka bang alam sa patakaran? Umalis ka sa ganitong pagtitipon. Master Wu, nagkakamali po kayo. Siya po ang tagasuri ng aming sanglaan ng pamilya Zhang na si Chen Xuan. Napakabatang tagasuri naman ito. Hey, Si Master Wu ang numero 1 tagasuri sa Jiangcheng. Napakatanyag niya. Medyo kakaiba lang ang ugali niya. Sinasabing mahusay talaga siyang sumuri. Medyo mayabang nga ang ugali. Tungkol naman sa kakayahan, titingnan natin. base sa bakas ng kalawang, laki ng bariyang tanso at itsura ng mga sulat, siguradong totoo ito. Congratulations, Boss Wei. Ang bariyang ito ay nagkakahalaga ng 1,300,000 dolyar. Salamat po, Master Wu. Ibibigay ko na po sa inyo ang 150,000 dolyar para sa pagsuri. Parang mas mabuting huwag na nating ituloy. Bakit? Sa ganitong klase ng kakayahan, ibang pamilya na lang ang lokohin niya. Ano ang sinabi mo? Napakabata mo pa at ang lakas na ng loob mong maliitin ako. Master Wu, maghinay-hinay lang po kayo. Linglong, pagsabihan mo ang kaibigan mo na humingi ng tawad agad. Chen Xuan, pwede mo bang ipaliwanag ito? Anong barya ng Han Dynasty ang sinasabi mo? Ang baryang tanso na ito ay malinaw na galing pa sa Zhou Dynasty. Hindi ito maaaring galing sa dinastiyang Zhou. Ang mga barya ng Huoquan ay nagmula lamang sa dinastiyang Han. Hoy, ikaw na bata ka. Tama iyan. Ang Huoquan ay baryang tanso mula sa dinastiyang Han. Paanong mapupunta iyan sa dinastiyang Zhou? Sinabi ko ba na dinastiyang Zhou? Ang sabi ko ay noong nakaraang linggo? O baka nung isang linggo pa iyan ginawa? Sinungaling ka. Sinasabi mo bang nagkamali ako ng tingin? Kung hindi ka magbibigay ng ebidensya ngayon, huwag mo nang asahang makakapagtrabaho ka pa sa Jiangcheng. Paano kung mayroon talaga akong ebidensya? Edi dodoblehin ko ang bayad sa pagkilala ng antigong gamit para sa iyo. Hindi ko lang alam kung may kakayahan ka talagang makuha ito. Napakasimple lang. Hindi ba't may kalawang ang tansong ito? Tikman mo kung anong lasa. Bakit lasang ihi ng banyo ito? Para mabilis kinalawang. Sa tingin ko ay binabasa nila iyan araw-araw. Chen Xuan, napakagaling mo talaga. Mas tumpak ka pa kaysa kay Master Wu. Irirekomenda kita bilang head appraiser ng Zhang family. Sa tingin ko, mas magaling pa siya kaysa sa inaasahan ko. Sana ay maasahan siya sa huli. Karaniwan lang naman ng mga paraan iyan para magmukhang luma. Pinilit niyo pa akong magpakita ng patunay. Hay, Hindi ka ordinaryong tao. Sino ang nagturo sa iyo? isa lang akong sapat na may alam sa mga antigo at simpleng tao lamang.
Simpleng tao? Ngayon, gusto mo bang sumali sa samahan ng mga appraiser? Ako ang namumuno doon. Mabibigyan kita ng magandang posisyon doon. Basta't pumasok ang batang ito sa aming samahan, madali ko na siyang makokontrol sa susunod. Master Wu, mabuti pang kalimutan na lang natin ito. Kung ang buong asosasyon ng mga taga-appraise ay kasing level mo lang, mas mabuti pang buwagin na agad iyon. Ikaw na bata kang walang alam. Sige na. Ang napagkasunduang bayad sa appraisal, cash ba o transfer? $300,000. Nai-transfer ko na sa iyo. Hay, aaminin ko, may konti kang galing, pero may lakas ka ba ng loob na lumaban sa mas malaking pusta? Anong pusta? Dito lang sa loob, ang batch na ito ng Huanghua Hollywood. Kukuha tayo ng tigisa. Mula sa Huanghua Hollywood, titingnan natin kung sino sa makukuha natin ang may mas mataas na halaga. Ang Huanghwali ay umaabot ng 100 taon para maging matigas ang gitna at napakataas ng halaga ng mga ito. Habang mas malaki ang matigas na bahagi, ay mas lumalaki ang halaga nito. Ang ilan pa nga ay nangangailangan ng 5 o 6 na raang taon para lumaki ng husto. Ang mga panindang ito na iniwan ng kaibigan ko, parehong-pareho ang itsura ng balat ng bawat Huanghwali, kaya imposible talagang paghiwalayin sila. Chen Xuan, mag-ingat ka. Magaling na taga-appraise ng kahoy si Master Wu. Ano ang magiging usapan sa panalo o talo? Kapag natalo ka, ibabalik mo sa akin ang $300,000 at habang buhay kang lalabas sa mundo ng appraisal. Si Master Wu ang nananatiling nangunguna sa wood industry ng Jiangcheng ng napakaraming taon na. Ang mga ordinaryong eksperto ay hanggang gambling stones lang, pero si Master Wu lang ang hindi nagkakamali sa pagsusuri ng mamahaling kahoy. Ang round na ito, siguradong talo ka na. Hindi pa nga nag-uumpisa, akala mo agad ay talo na ako? Hindi sa minamaliit kita, pero sadyang hindi nagkakamali si Master Wu sa pagpili ng kahoy. Sa labang ito, magdadagdag ako ng personal ng $1,000,000. Pustado akong matatalo ka. Lalaban ka ba? Lalaban ako, pero kapag ako ang nanalo, kailangang umalis na rin siya sa mundo ng pagsusuri ng kayamanan. Ha? Masyadong matapang ang bata dahil wala pang karanasan. Hay, may mga tao talagang nakatsamba lang ng isang beses, pero nakakalimot na sa kung sino talaga sila. Chen Xuan, pag-isipan mong mabuti. Si Master Wu sa Jiangcheng ay ang numero 1 eksperto sa pagsusuri ng kahoy, hindi pa siya natatalo mula noong nagsimula siya. At saka, napakahirap suriin ang Huanghwali. Baka pwedeng kalimutan mo na lang ito. Hindi rin nagkakamali ang pagsusuri ko. May tapang ka ah. Sa tingin ko, ang mga kahoy na Huanghwali na nakatambak dito sa Zhanglinglong ay matagal na rin dyan. Simulan na natin agad. Simple lang ang rules. Kung sino ang may makuhang mas malaking core sa pinutol na kahoy at mas bihirang disenyo, siya ang mananalo. Maya-maya lang iiyak ka habang umaalis sa mundo ng pagsusuri. Bata, wag mo akong sisisihin kung maging malupit ako sa'yo. Tingnan na lang natin kung sino talaga ang aalis. Ikaw, talagang bata ka. Napakahalagang Huanghwali. Isang ghost face wood, nagkakahalaga ng $1,300,000. Ito ang Ghostface, ang pinakamahal na disenyo sa lahat ng Huanghwali. Nagiging interesante na ito. Hay naku, ang maliit at walang kwentang kahoy na yan. Hindi pa nga iyan lumalaki ng husto, kaya paano ito magkakaroon ng magandang kalidad? Sinasabi ko na nga ba, wala ka talagang alam. Huwag kang magsalita ng tapos, baka mapahiya ka lang sa huli. Chen Xuan, ang puno ng Huanghwali ay inaabot ng 100 taon bago maging dekalidad. Kung gaano kalaki ang puno, ay ganoon din kalaki ang pagkakataong gumanda ang loob nito. Itong sa iyo ay masyadong maliit. Baka gusto mong palitan muna. Ayos lang sa akin. Mukha itong maliit, pero sigurado akong may kahangahangang bagay sa loob nito. Chen Xuan, talo ka na. Ang ganito kaliit na kahoy ay basura lang. Imposibleng may magandang kalidad iyan. Kapag walang magandang hibla ang Huanghwali, basura lang iyon. Kung basura man ito o hindi, malalaman lang natin kapag nahati na. Heto na, hiwain muna ang sa akin. Tingnan mo. Ang laki ng kalidad. Ang laki pa lang ng dekalidad na bahagi nito ay mas malaki pa sa kabuuan ng kahoy mo.
Sumuko ka na lang agad. Si Master Wu ay sadyang napakahusay, gaya ng sabi nila, ang disenyo nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyong dolyar. Tatalo? Hindi pa ako natatalo sa buong buhay ko. Talaga lang ha. Disenyong ghost face. Puno ng mga disenyong ghost face. At saka, nakakakita rin ako ng imahe ng isang nilalang na nagninilay sa gitna. Ano? Ito, paano ito naging posible? Hindi ito makatuwiran. Hey, ang kapirasong kahoy na ito, paanong nagkaroon ng markang Gilian Changshian? Ano? Ang Gilian Kangshan, ang maalamat na sagradong kahoy. Ang disenyong ito ay sa mga sinaunang aklat lang makikita. Chen Xuan, napakagaling mo talaga. Marunong ka na sa mga antigong hiyas. Bihasa ka pa sa mga kahoy. Di hamak na mas magaling ka kaysa kay Master Wu. Mabuti na lang at nakinig ako sa iyo. At hindi ko binili ang sinaunang barya na iyon. Linglong Master Chen, isa ba kayong direktang disipulo ng isang tanyag na dalubhasa? Ang galing niyo po sa pagkilatis, talagang kahanga-hanga. Si Chen Xuan mismo ay isang dalubhasa. Ngayon, siya na ang ating sanglaan ng pamilya Jiang na punong tagasuri. At sa tingin ko, ang mga makakamit niya sa hinaharap ay bibihira lang na makikita sa buong mundo. May kakayahan nga talaga si Master Chen. Ang galing niya sa pagkilala ng kahoy kahit malayo ay higit pa sa ibang mga master. Simple lang yon. Para sa 1 milyong dolyar na ito, cash ba o transfer? Ililipat ko po agad sa inyo. Sa susunod po kung may kailangan si Master Chen, sabihan niyo lang po ako. Hindi ako naniniwala. Siguradong pinalitan ang kahoy na ito. Wei Shue, sinabi mo dati na simple lang ang gagawing pagsusuri at sinabi mo pang bibigyan mo ako ng kalahati pagkatapos nito. Anong sinasabi mo? Tapat ang nararamdaman ko para kay Linglong? Bakit naman ako makikipagsabuatan sa iyo? Wala akong pakialam. Siguradong pinalitan ang Huang Wali. Wala na akong paki. Nabaliw na ba si Master Wu? Tao, halik kayo rito. Ikaw, Ilayo si Master Wu para mahimasmasan siya. Wei Shue, mapanlin lang ka, isa kang manloloko. Wei Shue. Bitawan mo ako, Wei Shue. Hay nako, kung alam mo lang na mangyayari ito, sana ay hindi mo na ginawa iyon nung una. Chen Xuan, talagang napakahusay mo. Tara, isama kita bukas sa kaibigan ko. Naghahanap din siya ng eksperto sa pagtataya ng gamit. Huwag kang mag-alala. Bukod pa ang ibabayad ko para sa kanya. Ano, payag ka? Sige. Kiao Kiao. Ito ang chief appraiser ng ating Jiang family, si Chen Xuan. Siya rin ang tumalo kay Jiang Cheng na ang kahanga-hangang Wu Feng na pinakamahusay na appraiser. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang ng malaya. Sun Kiao Kiao. San Kiao Kiao. Ngayon ang huling araw, kapag natalo ka uli sa sugal sa isang pagkakataon, mapupunta na ang shop mo sa Wang family ko. Bakit nandito ka na naman, hamak na lalaki? Talagang sunod ka ng sunod ah. Boss Wang, pakiusap. Bantayan mo ang iyong pananalita. Siya na ang aming chief appraiser sa Jiang family. Hahayaan niyo ang isang delivery boy na maging chief? Siguro ay balak na ng Zhang family na lumipat sa serbisyo ng delivery. Kiao Kiao, anong ibig niyang sabihin tungkol sa shop? Nakipagpustahan ako sa kanya sa sugal ng bato at natalo ako ng 5 sunod na beses. Ayon sa kasunduan, kapag natalo pa ako sa isa pang pagkakataon, ang minana kong shop ay mapupunta na sa kanya. Nababaliw ka na ba? Pero, buti na lang at nandito si Chen Xuan. Boss Jiang, huwag mong sabihing naniniwala ka na ang delivery boy na ito ay marunong sa sugal ng bato? Linglong, hindi ka kaya naloloko lang? Huwag kang mag-alala. Marunong tumingin ng mga antigo si Chen Xuan. Maalam siya sa mga kahoy at nakakuha pa siya kanina ng pambihirang klase ng mamahaling kahoy. Pagdating naman sa sugal sa bato, siguradong wala siyang magiging problema. Sa sitwasyon natin ngayon, kailangan na lang nating sumugal. Mr. Chen, umaasa po talaga ako sa iyo ngayon. Kung sakaling mailigtas natin ang minanang tindahang ito, bibigyan kita ng 1 milyong dolyar bilang pasasalamat. Maliit na bagay lang ang pera. Ang mahalaga ay makipagkaibigan sa inyo. Nababaliw na ba kayong lahat? Isa lang siyang tagahatid ng package. Wala siyang alam sa sugal sa bato. Tama, kung mananalo siya sa sugal, maglalakad ako gamit ang mga kamay ko. Tingnan natin mamaya kung paano siya mapapahiya. Tingnan lang natin kung sino ang iiyak mamaya.
Dahil masyado kang kampante, daragdagan ko ang taya. Kapag natalo ka sa sugal, mapupunta sa akin ang buong Zhang Pawn Shop. Lalaban ka ba? Sige. Sige. Pumapayag ako. Pero kapag nanalo kami, kailangang bigyan mo si Chen Xuan ng 20 milyong dolyar. Teka lang, sa tingin mo ba talaga ay mananalo ang isang delivery driver na gaya niya? Sige, 20 milyong dolyar. Kung 20 milyong dolyar. Tara na, pumili na tayo ng bato. Tara, pumunta tayo sa bilihan ng mga bato. Napakahalagang jade? Nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ito na iyon, wala nang masihigit pa ang halaga rito. Pumunta ang batang ito sa tapunan ng basura para pumili ng bato. Susuko na ba siya agad? Linglong, kaya ba ito ni Mr. Chen? Bakit siya sa tambak ng basura pumipili imbes na sa mga bato? Siguradong may dahilan siya kung bakit niya iyon ginagawa, kaya huwag kang mag-alala. Nakita niyo namang lahat? Pumili siya ng isang walang kwentang bato. Kapag wala kayong nakuha rito mamaya, huwag kang tatakbo sa usapan. Sa akin muna ang hati niyo, kasi ang walang kwentang bato na iyan. Sayang lang ang talim ng panghati. Boss, ang isang ito ay sigurado akong mamahaling bato. Siguradong puno ito ng emerald. Tagumpay Boss Wang, puno ng emerald ang loob nito. Nagkakahalaga ito ng 5 milyong dolyar. Diyos ko, 5 milyong dolyar! Hoy bata, itapon mo na lang iyang walang kwentang bato mo. Nakakahiya lang. Kung nakakahiyaman o hindi, malalaman lang natin kapag nahati na ito. Hindi naman ito nakakahiya, malalaman lang natin kapag nahati na. Mamaya kapag nahati na ito, huwag kang magsisisi. Isang basurang bato lang iyan, itinuring mo pang parang kayamanan. Ito ay isang napakagandang klase ng jade. Nagkakahalaga ito ng 10 milyong dolyar. Habang buhay na akong nagtatabas ng bato, ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaganda. Hindi maaari. Ganito na ba kataas ang kasanayan ng mga delivery man ngayon? Marunong pa siyang tumingin ng kayamanan. Talagang hindi ka panipaniwala. Paano niya iyon nagawa? Salamat sa iyo, Linglong. Sa wakas ay nailigtas din ang shop ko. Talagang napakahusay ni Chen Xuan. Ngayon naniniwala ka na bang hindi ako maloloko? Paanong nakakuha ka ng ganoon kagandang jade mula sa pagtabas? Alam ko na, siguradong pinalitan mo ang bato habang nasa gitna ng proseso. Wang Laowu, ano ang ibig sabihin nito? Natalo ka lang, kaya naninira ka na ng kapwa. Bilang kagalang-galang na may-ari ng pinakamalaking pawn shop sa Jiangcheng, hindi ka naman siguro pikon kapag natatalo? Siguradong nandaya ka. Isang delivery man lang, paanong nakakuha ng ganyang kalidad na jade? Nasa harap mo na ang katotohanan. Itatanggi mo pa ba? Gusto mo bang sumugal ulit? I-transfer mo muna ang pera bago tayo mag-usap. I-transfer nyo na. 20 milyong dolyar, tama? Sige, sa ano naman tayo susugal? Susugal tayo sa pagkilatis ng mga figurin. Mas mahirap ang pagkilatis sa figurin kaysa sa pagpili ng bato. Ang mga pekeng figurin ay gawa rin sa sinaunang lupa. Halos hindi mo na makikita ang pagkakaiba sa tingin lang. Kung gusto mo, huwag na lang nating ituloy. Magtiwala ka lang kay Chen Xuan. Sige, susugal kami. Dahil napakalakas ng loob mo, sige papayag ako. Dahil sa aking golden pupils, ang makipagkompetensya sa akin ay parang paghahanap lang ng sariling kapahamakan. Boss! Kunin mo, ang pinakatunay na figurin dito sa tindahan nyo. Lalabanan ko ang lalaking ito sa pagtukoy ng panahon ng mga figurin. Sige po, ito na po. Kukunin ko na. Ang pagtukoy ng panahon ng figurin ay di hamak na mas mahirap kaysa sa pagpili ng bato. Mga sir, eto na po. Bata. Bata pa lang ako, magaling na ako sa pagkilatis ng mga figurin. May oras ka pa para sumuko ngayon? Hindi pa huli para sumuko ka na ngayon. Teka lang, hindi pa natin napag-uusapan ang magiging pustahan. Ganito na lang, Boss Wang. Kapag natalo ka, ibibigay mo sa amin ang 50% ng kikitain ng tindahan ng Wang family. Ha 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 ha, natalo!
Imposible akong matalo. Pero sige, payag ako sa gusto mo. Kapag naman kayo ang natalo, ang mga tindahan ng pamilyang San at pamilyang Zhang ay mapupunta sa akin, ano sa tingin mo? Payag ako. At daragdagan ko pa ng 30 milyong dolyar na pusta. Kapag natalo ka, maglilipat ka ng 30 milyong dolyar kay Chen Xuan. 30 milyon kung 30 milyon? Bata, ipakikita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na galing ng pamilya ng mga dalubhasa sa Antigo. Lalabanan mo ako sa pag-alam ng tunay na gamit? Para ka lang naghahanap ng ikapapahamak mo. Kung sino ang mapapahamak, ay hindi pa natin masisiguro. Napakaayos ng pagkagawa sa rebultong ito. Parang totoong tao ang pagkakaukit. Natural din ang pagkaluma sa ibabaw, kitang-kita na mula ito sa palasyo noong panahon ng Northern at Southern Dynasties. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 500,000 dolyar. Labas na bahagi, isang modernong imitasyon na rebulto. Ginawa sa 3D printing at kinulayan ng watercolor pen, nagkakahalaga lamang ng 500 dolyar. Nakatago sa loob nito ang isang purong gintong rebulto ng babae mula sa dinastiyang Tang na nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar at napakataas ng halaga ng mga ukit dito. Ang rebultong ito ay isang modernong peking kopya, pinakamataas na ang halagang 500 dolyar. Ano? Totoo ba? 500 dolyar lang? Kalokohan. Ang rebultong ito ay binili ko sa halagang 600,000 dolyar, galing pa sa subasta sa Amerika. Naglalakas loob kang sabihin na isa itong modernong peking produkto? Napakakatawa. Hindi mo man lang alam ang pinagmulan ng amo. May mga talaan ng subasta ang rebultong ito. Ang mga gamit sa international auction ay kinilatis ng mga eksperto. Hindi posibleng magkamali ang mga ito. Matalo na tayo sa laban na ito. Hindi laging tama ang mga eksperto. Ang husay ni Chen Xuan ay gumawa ng milagro. Ipagpatuloy natin ang panonood. Ano pang titingnan nyo? Talo na kayo. Ang mga tindahan ni pamilyang San at pati na ang sa iyo pamilyang Zhang ay mapupunta na sa akin. Totoong parang buhay ang rebultong ito, pero 3D printed lang ito. Matingkad ang kulay sa ibabaw, dahil watercolor pen lang ang ginamit na pangkulay. Kung hindi kayo naniniwala, subukan niyong punasan ng malinis na tubig. Hindi ito maaari. Sinuri ito ng mga pinakamagaling na eksperto paanong watercolor pen lang ang ginamit sa pagkukulay. Nagbabakbak ang kulay. Nagbabakbak ang kulay. Peke nga ito. Ang kulay ng mga rebulto noong panahon ng Northern and Southern Dynasties ay galing sa mga mineral, hindi iyon basta-basta mabubura. Ang peke na item ay binili ng 100,000 dolyar. Lugi na ang amo. Paanong naging peke ito? Nasayang lang ang 100,000 dolyar ko. Anong klaseng nilalang ka ba? Hindi mo man lang tiningnan ng malapitan, paano mo nalaman ang material na ginamit sa kulay? Buong buhay ko ay naging maingat ako. Ngunit sa huli ay naisahan pa rin ako. Ano nang gagawin ko? Kapag nalaman ito ng iba, sino pa ang bibili sa shop ko ng mga antigo? Ang basurang ito ay parurusahan ko sa pagbasag nito. Sandali lang. Sisirain ko na ito. Teka lang. Bakit mo kailangang sirain yan? Hindi mo pwedeng sirain ang bagay na yan? Dahil gawa sa purong ginto ang rebultong mula sa dinastiyang Tang sa loob, kailangang makuha ko ito. Buong buhay akong nagtrabaho sa mga antigong kagamitan at pinakaayaw ko sa lahat ang mga peking gamit. Kapag hinayaan ko lang ito rito, sino pa ang magtitiwala sa tindahan ko? Bibilhin ko na lang iyan ng 5,000 dolyar para maging dekorasyon, pan-display sa bahay. Mr. Chen, napakabuti mong tao. Bihira na ang mga taong tulad mo sa panahon ngayon. Hangal. Alam nang ang peke ang gamit, nagagawa pa ring gastusan. Mr. Chen, dapat mong malaman na peke ito at wala itong halaga. Nasa tao ang basehan ng halaga? Ako ang magdidikta kung may halaga ito o wala. Sige, ibebenta ko na ito sa iyo. Naku, gumastos ng 5,000 dolyar para sa isang tambak na basura. Napakasimpleng hangal. Boss Wang, talo ka naman sa akin. Kung bobo ako, ano ka pa? Huwag kang masyadong mayabang, darating ang araw na babagsak ka rin sa kamay ko. Itigil mo na ang daldal,
Ibigay mo muna ang mga share sa Wang family at ang 30 milyong dolyar sa akin. Alis na tayo. May kailangan pa akong gawin. Boss Wang, wag mong sabihing tatakbuhan mo ang utang mo. Maraming tao ang nakakakita sa atin. Tama siya, lahat kami ay nakasaksi. Ang sama pala ng ugali ni Boss Wang. Oo nga. Kung hindi mo ito babayaran ngayon, sino pa ang maglalakas loob na makipagnegosyo sa Wang family? Eto na. Wala naman akong sinabing hindi ko ibibigay. 30 milyong dolyar lang naman. Ibibigay ko? Tayo na. Hindi ka talaga nagbabago bilang punong eksperto sa mga antigo ng pamilya Zhang. Ang kakayahan mong sumuri ay talaga namang napakahusay. Tungkol sa figurina ito ng dinastiyang Hilaga at Timog, hindi ko man lang napansin na may mali, pero sa isang tingin mo lang ay nalaman mo agad na peke lang iyon. Sa katunayan, isa itong dinastiyang Tang na purong gintong terracotta warrior. Ano? Ang labas ng menikang ito ay gawa sa estilong Northern at Southern dynasties, pero ang totoo ay may kakaiba sa loob nito. Ang ibig mo bang sabihin ay mayroon pang isang manikang galing sa Tang Dynasty sa loob nito? Gawa sa purong ginto. At may mga nakaukit pang salita. Ito, magkano kaya ang halaga nito? Isang ukit pa lang ay nagkakahalaga na ng 1 milyong dolyar. At puno ng ukit ang tuntungan nito, siguradong nasa 10 milyong dolyar na ito. Hindi ito kapanipaniwala, Chen Xuan. Bigla ko tuloy naisip na ang maging chief appraiser ng Zhang family ay tila maliit para sa talento mo. Huwag kang mag-alala dahil nangako na ako sa iyo, hindi ako magbibitiw sa trabaho. O sige, kung wala na tayong pag-uusapan, mauuna na muna ako. Sandali lang po. Mr. Chen, bukas ay may gaganapin kaming pagtitipon sa pamilyang San para sa pagsusuri ng mga pambihirang kayamanan. Gusto mo bang pumunta at tingnan ito? Ako na po ang magbabayad ng professional fee niyo. Ang lolo ni Sun Qiaoqiao ay 3 taon nang may malalang sakit. Ang pagsusuri ng mga pambihirang gamot bukas ay espesyal na inorganisa ng pamilyang San para sa pagliligtas sa lolo niya. Puno ito ng mga mamahaling halamang gamot na kailangang suriin. Kapag nagkamali sila sa pagpili, siguradong mawawala na ang lolo ni Sun Qiaoqiao. Sige, wala naman akong gagawin bukas, kaya pupunta ako roon. Mabuti naman kung ganoon. Plano ko rin talagang pumunta. Mr. Chen, ang mga halamang gamot na kikilalanin ngayong araw ay kinolekta mula sa buong bansa. May mga galing din sa malalaking pamilya ng Jiang Cheng. Mahirap tukuyin kung alin ang totoo at peke. Kaya umaasa ako sa iyo. Siguradong walang magiging problema. Ang aking mga gintong mata ay kayang makakita ng mga sangkap at edad ng mga antigong kagamitan, kaya siguradong makikita rin nito ang mga sangkap at edad ng mga tradisyonal na gamot. Qiaoqiao. Nasaksihan mo naman ang galing ni Chen Xuan sa tulong niya. Naniniwala akong mabilis na gagaling si Lolo San. Mr. Chen, nagpapasalamat talaga ako dahil pumunta ka para tulungan ako ngayon. O Qiaoqiao, bakit napakainit ng pagtanggap mo sa isang hamak na tagahatid lang? Soon, Qiaoqiao. Ginagawa kaming lahat ng pamilyang Shu para tulungan ang pamilyang Sun. Ibinigay na namin ang lahat ng aming makakaya. Ayaw mo na ngang pumayag na pakasalan ako, tapos ngayon naghahabol ka pa sa isang hamak na tagahatid. Zhu Zhaojian, nagpapasalamat ako na ang pamilyang Shu ay kayang magbigay ng mga bihirang kayamanan ng kalikasan. Pero sa huli, babayaran din naman ng pamilyang Sun ang lahat, kaya wala kaming utang na loob sa'yo. San Qiaoqiao, pinapayuhan kitang mag-isip bago magsalita. Isang hamak na tagahatid lang siya, bakit kailangan siya pa ang pagkaabalahan mo? Ako lang na si Xu Xiaojian ang nararapat sa iyo. Xu Xiaojian, totoong ang pamilyang Shu ninyo ay may lakas sa industriya ng mga antik sa Jiangcheng, pero ang isang katulad mo
ay hindi man lang nakakakuha ng atensyon ko. San Kiao Kiao, 3 taon na kitang nililigawan, pero ni isang ngiti ay wala kang ibinigay. Ngayon, magkahawak kamay pa kayo ng basurang delivery man na iyan? Hindi ka ba natatakot na magalit ako? Shu Xiaojian, pinapayuhan kitang magising sa katotohanan. Kahit magkahawak kamay pa kami, o kahit halikan ko pa si Mr. Chen, ay wala ka nang pakialam doon. Walang anumang ugnayan sa ating dalawa, kaya wala kang karapatang diktahan ako. San Kiao Kiao, hindi ka nag-iisip ng tama. Naniniwala akong ang mga nakatatanda sa pamilyang San ay mas marunong makaintindi kaysa sa iyo. Patriarka ng San, ang anak mo ay nakikipagmabutihan sa isang delivery man? Wala ka ba talagang masasabi rito? Problema na namin ito sa pamilyang San at hindi na kailangang makialam ng mga taga-pamilyang Shu. Ikaw, sige. Bata, huwag mong isiping porkit nasa likod mo ang pamilyang San ay maaari ka nang magmalaki sa akin. Abangan mo ang susunod nating pagkikita. Young Master Shu, kumalma lang po kayo. Ang pesting tagahatid na yan ay talagang may kakaiba sa kanya. Maging ako ay nahirapan na rin sa mga kamay niya. Anong nakapagtataka sa isang kartero? Isa lang siyang sipsip na humahabol kay San Kiao Kiao. Matagal ko nang hindi gusto ang batang yan. Ano kaya kung magsama tayong dalawa para turuan siya ng leksyon? Sige, pwede. Ipalayo siya kay San Kiao Kiao. Hoy, tagahatid! Pinapayuhan kitang makinig. Lumayo ka kay Kiao Kiao. Kung hindi ay malalagot ka sa akin. Shu Xiaojian, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Siya ang aming chief appraiser sa sanglaan ng pamilya Zhang. Hahaha, Zhang Linglong. Talaga bang kumuha ang pamilyang Zhang nyo ng ganyang klaseng tao para maging chief? Mukhang pabagsak na talaga ang sanglaan ng pamilya Zhang mo. Siya rin ang aming appraiser para sa gabing ito, kaya matuto kang rumespeto. Appraiser? Siya lang? Tingin ko ang pamilyang San nyo ay desperado na talaga. Ang batang ito ay kulang pa sa karanasan, baka lalo lang mapahamak ang Old Master San, hahaha. Young Master Shu, bantayan mo ang pananalita mo. Nasa loob ka pa rin ng pamilyang Sun. Ito lang ang masasabi ko. Sa 3 round ng appraising ngayong gabi, kung makatama siya kahit 1 round lang, babayaran ko kayo ng $50 milyong. Kapag nagkamali siya ng hula, parurusahan ko siya ng matindi. Eksaktong 3 round, tamang-tama, at siguradong wala siyang matatakbuhan. At ikaw naman, San Kiao Kiao, maging babae kita. May lakas ba kayo ng loob na pumusta? Magaling! Napakagalante mo, Young Master Shu. Magdaragdag din ako sa premyo. Chen Xuan, kung tama ang mahuhulaan mo sa 1 round, bibigyan ko siya ng $10 milyong. Pero kung mali ka kahit isa, may kapalit na parusa sa bawat pagkakamali mo. Sige, dahil nagpupumilit kayong bigyan ako ng pera, tatanggapin ko ang hamon nyo. Shu Xiaojian, wala kayong kaalam-alam sa galing ni Chen Xuan. Mamaya tiyak na iiyak kayo sa talo. Maligayang pagdating sa mga tanyag na pamilya ng Jiang Cheng para lumahok sa pamilyang Sun Medicine Appraisal. Salamat sa inyong ibinahaging mga pambihirang kayamanan. Lahat ng gamot na mapapatunayang totoo ngayong gabi ay bibilhin ng ating pamilyang Sun sa napakataas na halaga. At kung may magustuhan man kayong gamot, maaari rin kayong sumali sa bidding. Sunod, ang unang grupo ay binubuo ng 3 klase ng gamot: ginseng, lingji, at snow lotus. Mr. Chen, totoo ba ang 3 gamot na ito? Radish lang na nilagyan ng kulay, halagang $2. Kabuting may sinabar, halagang $5. At peking snow lotus, $10 ang halaga. Lahat ng yan ay mga peking gamot na mukhang totoo. 3 gamot na ito ay peke lamang at hindi dapat bilhin. Pero kung ang Wang at Shu ang bibili, ay mapagbabayad natin sila ng malaki. Master Lee, totoo ba o peke ang 3 gamot na ito? Kailangang mabili ko ang lahat ng totoong gamot sa auction na ito dahil kung hindi ay mawawala na ang matanda ng pamilyang Sun. Kapag nawala na ang Old Master Sun, kukunin na nating pamilyang Shu ang buong pamilyang Sun. Young Master Shu, itong 3 gamot na ito, sa tingin ko ay mga tunay at mukhang matatagal na ang mga ito. Kaya pwede itong bilhin. Pamilyang Sun, tapos na kayo.
Ngayong araw na ito, bukod sa mga peking gamot na galing sa aming pamilyang Shu, ay wala na kayong makukuha pang kahit anong totoong gamot. At oras na mainom nyo ang peking gamot na yon, siguradong katapusan nyo na. Ang gamot na ito ang peking gamot na binigay nating Wang family. Gawa ito ng isang sikat na eksperto sa ating bansa. At siguradong magmumukhang totoo, paniguradong mahuhulog sa patibong ang pamilyang Sun. Mapapasa akin din sa huli ang tindahan ng pamilyang Sun. Hoy pamilyang Sun, nakapag-isip na ba kayo? Gagawin naming pamilyang Shu ang lahat para makuha ang gamot na ito. Diyan ba kayo aasa sa isang hamak na courier? Ano bang alam yan sa pagsusuri ng gamot? Maglalabas ako ng $1,300,000 at $300,000. Ano ba? Ano bang ginagawa ng Xu Xiaojian na ito? Dapat ay sa pamilyang Sun ko ito ipapambudol, hindi ko ito pwedeng ibenta sa kanya. Pero dahil nasa harap tayo ng maraming tao, hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya ng direkta, sige, ako na lang ang bibili nito. Maglalabas ako ng $1,000,000 at $500,000. Wang Lawu, bakit mo ba ako kinakalaban sa presyo? Ang pamilyang Shu ay magbibigay ng $1,000,000 at $600,000. $3,000,000. Ganyan lang ba ang kaya niyong ibigay na presyo? Kilala kayo bilang pamilya ng mga kolektor ng antik? Hindi ba niyo kayang itaas pa ng kaunti ang presyo? Sige, sige lang. Pamilyang Sun, bilhin nyo na yan nang mawala na ang matanda nyo sa pamilyang Sun. Hindi maaari. Hindi natin hahayaang makuha nila yon. Master Lee, sigurado ka bang tunay na gamot ito? Siguradong sigurado po ako. Ang 3 uri ng gamot na ito ay napakahirap hanapin. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa $10,000,000. Sige, bibilihin ko. Magbabayad ako ng $5,000,000. Xu Xiaojian, talaga bang itutuloy mo ang pagbili? Hindi ba mas mabuting ibigay na lang ang gamot na ito sa pamilyang Sun? Wang Lawu, hindi ba't nasa isang panig lang tayo? Bakit tila palagi mo na lang kinakampihan ang pamilyang Sun? Kukunin ko ang mga gamot na ito kahit anong mangyari. Tapos na, yari na. Hindi aabot sa $5,000,000 ang halaga ng gamot na ito. Kung itutuloy ko ang bidding, talagang papatayin ako ng galit ng tatay ko. Hayaan na nga, sa huli, ang pamilya ni Pamilyang Shu naman ang mawawala. Wala na akong pakialam doon. Dahil gustong-gusto ito ni Pamilyang Shu, ibig sabihin ay totoo ang gamot na ito. Mag-aalok ako ng $6,000,000. $6,000,000 at $500,000. Mag-aalok ako ng $7,000,000. $7,000,000 at $500,000. Mag-aalok ako ng $8,000,000. Para sa unang batch ng mga gamit, nag-alok si Pamilyang Shu ng $8,000,000. $8,000,000. Isa. $8,000,000. Dalawa. Tigil. 8,000,000. At $1. Ikaw na hamak na delivery man? Ang lakas ng loob mong makipagkumpetensya sa akin? May pera ka ba? Ang lakas mo namang mag-alok. May pera naman ako, pero hindi marami. Kung ayaw mo ang gamot na ito, ako ang kukuha. $9,000,000 at $500,000. $9,000,000, $500,000 at $1. Wala ka na bang lakas ng loob na dagdagan? $1 lang ang dagdag mo. Nakakaaliw ba iyon sa iyo? Mag-aalok ako ng $10,000,000. Maawa po kayo? Huwag na po kayong mag-alok. Ibigay na lang iyan kay Pamilyang Sun. Sapat na ito. Kapag dinagdagan pa ay baka ayaw na ni Xu Xiaojian. Aatras na kami sa biddings. Nag-aalok si Master Shu ng $10,000,000, $10,000,000 para sa unang pagkakataon, $10,000,000 para sa ikalawang pagkakataon, at $10,000,000 para sa ikatlong pagkakataon. Batiin natin si Master Shu, nakuha nila ang unang gamit. Kung hindi dahil sa hamak na delivery man na iyon, hindi sana ako napilitang gumastos ng labis na $1,000,000. Sabi mo ay mukhang totoo pero peking gamot naman ito? Bakit mo kailangang mag-alok ng ganoon kataas? Gusto ko lang makita na si Pamilyang Shu ay sobrang mayaman at pilitin silang gumastos ng malaki. Naiisip ko na, kapag nalaman ni Pamilyang Shu na ang binili niyang sangkap ay peke lang, ang hitsura ni Xu Xiaojian. Nagmamayabang pa kayo riyan? Hintayin ninyo ang gagawing peking gamot ng Pamilyang Shu. Iyon ang pinakaimportante sa lahat. Hindi ako naniniwalang hindi ka maloloko. Dahil iyan ang sinasabing fairy tumor na matatagpuan lang sa mga lumang aklat. Sayang lang, dahil peke ito. Young Master Shu, gumastos ka ng $10,000,000 para lang bumili ng mga peking gamot. Ano ang pakiramdam mo?
Anong ibig mong sabihin? Napakabihirang kayamanan nito na minsan lang makikita sa mahabang panahon. Isang kulay na labanos na pinatuyo, isang kabute na nilagyan ng pangkulay at ginawang matigas, pati isang peking snow lotus na may nakakalason, tingin mo ba nagkakahalaga iyan ng 10 milyong dolyar? Ano, hindi lang basta peke, may lason pa? Dito sa pagtitipong ito, maraming pamilya na may masamang plano. Ano? Master Lee, hindi ba't sabi mo ay totoo ito? Master Lee, hindi ba sabi mo totoo ito? Young Master, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Isa akong eksperto sa mga halamang gamot. Siya ay isa lamang delivery man. Ano ba ang alam niya? Ang 3 gamot na ito ay malinaw na mga 100 taong blood ginseng, lingji ng bundok Kunlun at snow lotus ng bundok Tian Shan na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Higit pa ito sa sapat. Ang galing mo namang eksperto? Parang wala lang din. 3 peke na nga ay hindi mo pa mahalata. Kung hindi kayo naniniwala, maaari nating hiwain ang mga ito ngayon din para makita. Lalo na ang tuyong labanos na ito, makikita ang katotohanan kapag nahiwa na. Halika kayo rito. Suriin ang mga gamot na yun din. Isa nga lang itong ordinaryong tuyong labanos. Hindi ito ginseng. Imposible. Hinding-hindi ito mangyayari. Ang kakayahan niyang makilala ang gamot kahit sa malayo, paano siya naging ganito katumpak? Kahit ako ay naloko, paano niya nalaman kung totoo o peke? Manahimik ka na nga. Hindi ka pa ba nahihiya sa ginagawa mo? Hindi pa ba sapat ang pagkapahiya mo? Young Master Shu, natalo ka sa unang round? Dapat mo nang i-transfer ang 50 milyong dolyar. 50 milyong dolyar lang yon. Wala lang yun sa akin. Sinuwerte ka lang sa round na ito. May 2 pang round para sa mga pambihirang kayamanan. Hindi ako naniniwalang magiging tumpak ka pa rin. Kung magiging tumpak man o hindi ay malalaman natin. Pero ngayon, ilabas mo na ang pera. Hay naku. May mga tao talaga rito na sanay masyadong magmalaki. Sun Kiao Kiao, ano ang ibig mong sabihin? Ako pa rin ang panganay na anak ng pamilyang Shu at nagagawa mo akong hiyain. Huwag ka ng maraming daldal. Ilabas mo na ang pera. Tandaan mo, mayroon ka pang 10 milyong dolyar. Bilisan mong i-transfer ang pera kay Chen Xuan. Abiso ng transaksyon, natanggap ang 50 milyong dolyar. Abiso ng transaksyon, natanggap ang 10 milyong dolyar. Salamat sa donasyon ninyong 2 boss. Sana sa susunod ay mas marami pa kayong i-donate. Ang unang set ng mga item ay tapos na i-auction at ang susunod naman ay ang aming pangalawang set ng mga auction item. Ito ay ang mga sumusunod, 100 taong gulang na Tai Sui, Xian Liu, at 7-star grass. Itong Xian Liu, ayon sa alamat, ay kayang magligtas ng buhay at magpagaling ng malalang sugat, at itong Tai Sui naman kapag binabad sa tubig ay nagpapahaba ng buhay. Itong 7-star grass naman ay kayang magpagaling sa mga taong nag-aagaw buhay. Lahat ng ito ay mga halamang gamot mula sa mga sinaunang libro. Hindi ko akalain na may mga prestihiyosong pamilya na magpapa-auction ito. Hindi sigurado kung totoo ang mga iyan. Tulad na lang ng tuyong labanos kanina, hindi ba't may ilang tao na akala ay ginseng iyon kaya nila binili? Mr. Chen, sa tingin mo ba ang 3 pambihirang kayamanang ito ay totoo o peke lang? Isang ordinaryong bato na nagkukunwaring Xian Liu, nagkakahalaga ng 10 dolyar. Lason na plastik na nagkukunwaring Tai Sui, walang halaga. Damo sa tabi ng daan, nagkakahalaga ng wala pang 1 dolyar. Lahat ng iyan ay peke at puno pa ang mga iyan ng lason. Pero, maaari nating hayaang mapagastos nang malaki ang ilang tao dyan. Anong ibig mong sabihin? Siguradong hindi bibili si Xu Xiaojian dahil naloko na siya kanina. Hindi ba't nandun din si Wang Lawu? Manood kayo sa gagawin ko mamaya. Itong Xian Liu ay talaga namang pambihira. Hindi ito dapat palampasin. Sa tingin ko, dapat itong bilhin. Tama ka, napakagandang kayamanan nito. Kaya kaming mga pamilyang San ay dapat itong bilhin. Tama. Ganoon nga dapat. Talagang isa lang siyang walang alam na delivery rider. Sige, bilhin nyo yan. Kapag nabili nyo na, mapapasakin na si Sun Kiao Kiao. At sa oras na yon, talagang papatutunayan ko sa kanya. Masyadong magaling si Chen Xuan. Dahil sinabi niyang totoo ang Xian Liu na ito, hindi ko ito pwedeng palampasin. Bibilihin ko ito, tapos ay ibebenta ko rin. Kung ganoon ay mababawi ko ang lahat ng natalo sa akin kamakailan. Magbibigay ako ng 7 milyong dolyar.
8 milyong dolyar. Ang koleksyon na ito ng mga bihirang kayamanan ay napakahirap hanapin sa buong mundo. Bakit ilang milyong dolyar lang ito? Nag-aalok ako ng 10 milyong dolyar. Sige, mag-alok pa kayo. Siguradong tapos na si Pamilyang San sa pagkakataong ito. Sun Kiao Kiao itinakda na mapunta ka sa akin. Kay Zhu Xiaojian. 11 milyong dolyar. Hinding-hindi ko palalagpasin ang napaka-espesyal na pagkakataong makuha ang mga kayamanang ito. Hindi karapat-dapat ang mga gaya ni na Pamilyang San at Pamilyang Shu sa mga ganitong bagay. Ang alok ko ay 12 milyong dolyar. Narito na, kumagat na ang malaking isda sa pain. 14 na milyong dolyar. 15 milyong dolyar. 20 milyong dolyar. Nag-aalok ako ng 25 milyong dolyar. Wang Lawu, isa kang hangal? Ang mga gamot na ito ang susi ko para makuha si San Kiao Kiao. Bakit siya bumibili? Hindi pwede, dapat may gawin ako. Wang Lawu, bakit mo binibili ang mga ito? Wala namang may sakit sa pamilya mo. Ang mga pambihirang kayamanang ito ay para sa may kakayahan. Sus, gusto ko lang silang bilhin. Dahil ayaw bumili ni Pamilyang Shu, ayaw nyo na ring pabilhin ng iba? Hindi naman siguro bawal na bumili rin ng iba, di ba? Tama. Wala nang pera si Pamilyang Shu, kaya tumahimik ka na lang. Maglalabas ako ng 28 milyong dolyar. Talagang eksperto sa mga hiyas si Chen Xuan. Siguradong alam niya kung gaano kahalaga ang gamot na ito. Mukhang balak niya talaga akong labanan ng husto. Maglalabas ako ng 38 milyong dolyar. 50 milyong dolyar. Pagkatapos mong matalo sa akin ng ganoon kalaking pera, may pera ka pa bang pambayad? Chen Xuan, huwag kang sumobra. Ngayon, talagang itutuloy ko ang pangmamaliit sa iyo. Tama, talagang minaliit ka namin. Anong magagawa mo? Sige, sige lang. Kayong dalawa na walang hiyang magkasama. Maglalabas ako. 80 milyong dolyar ang ilalabas ko. 70 milyong dolyar. Wang Lawu, ito na ang pinakasulit na presyo para sa gamot na ito. Huwag na tayong lumaban, hayaan na natin sila. Ganoon nga, ibigay mo na lang sa akin. Ang isang kagalang-galang na Wang family, hindi naman siguro mawawalan ng ganito kaliit na pera, di ba? Chen Xuan, tumahimik ka na lang. Maglalabas ako ng 100 milyong dolyar. Sige, sumabay ka. Titingnan ko lang kung ano pa ang kaya mong ilabas. Binabati kita, Boss Wang, sa paggastos mo ng 100 milyong dolyar para lang sa bihirang gamot na nagkakahalaga lamang ng 10 dolyar at 50 sentimo. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Sinasabi ko na, ang lahat ng ito ay nagkakahalaga lang ng 10 dolyar at 50 sentimo. Hindi ito maaari. Itong Xian Liu, paanong naging ganito lang kaliit ang halaga nito? Siguradong niloloko mo lang ako. Kung niloloko man kita o hindi, hiwain natin ito para malaman natin. Sinasabi sa mga alamat na may mga kakaibang nilalang sa loob ng Xianling, pero ang isang ito ay isa lamang ordinaryong bato. Bilisan mo at hiwain mo na ito. Isa nga lang talaga itong ordinaryong bato. Walang laman sa loob. Halos mawalan ako ng ilang milyong dolyar. Buti na lang at kumilos si Boss Wang. Napakabobo, sobrang tanga talaga. Sinabihan na kitang huwag sumali sa auction pero hindi ka nakinig. Ano ang nagawa ko? Gumastos ako ng 100 milyong dolyar para lang makabili ng mga peking gamit. Sino ang walang hiyang iyon? Sinong tarantado ang nagpadala nito para ma-inspeksyon? Pagbabayarin ko siya. Sino ba namang gagawa niyan nang nag-iiwan ng ebidensya? Hindi mo malalaman kung sino ang gumawa niyan. Kayo pong dalawa, tama na ang daldal. Maglipat na kayo ng pera. Sige. Ang sarap nito sa pakiramdam. Nadagdagan na naman ako ng 60 milyong dolyar. Kailangan nyo pang magsanay. Chen Xuan, huwag kang masyadong mayabang. Ang Wang family ko sa Jiangcheng ay ang nangungunang pamilya sa mga antigo. Hemp, marami kaming pera. Sa susunod na bidding, tignan natin kung paano kayo mananalo. Tatawagan ko na ang pamilya ko para kumuha pa ng pera. Hay, kung hindi nyo alam kung alin ang totoo, balewala kahit gaano pa karami ang pera nyo. Narito na ang ating huling batch ng mga item para sa bidding. Ito ay ang mga sumusunod, ang Xian Rengu, Hai Jiaoxi, at ang Ziyu Zhu. Ang mga huling item na ito, siguro naman ay totoo na ang mga ito, di ba?
Buto ng Immortal, nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Bato ng Hejao, nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. At naglalaman ng kristal ng luha ng Immortal na nagkakahalaga ng 1 bilyong dolyar. Lila na kawayan, nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Lahat ng ito ay totoo at talagang napakamahalaga. Kailangang makuha natin iyan dahil diyan nakasalalay ang paggaling ng lolo ko. Young Master Shu, siguradong hindi mo rin gustong mabuhay pa ang matandang si Pamilyang Sun, di ba? Anong ibig mong sabihin? Humingi na ako ng pera sa pamilya ko? Pero nag-aalala akong baka hindi iyon sapat? Ano kaya kung magsanipwersa tayong dalawa? Walang problema sa pagsasama. Mapupunta sa iyo ang mga gamit kapag nagtagumpay tayo. Pero ang mga binti ni Chen Xuan ay sa akin. Ang mga tauhan niyo sa Pamilyang Sun ay wala nang kawala. Ngayong kasama ko na si Young Master Shu, tingnan natin kung gaano karami ang pera niyo. Huwag kang kumahol diyan. Akalain mo namang nabili niyo na ang lahat. Tama, sa tingin mo ba ay matatakot kami dahil lang nagsama kayo? Bakit ang dami mo pang sinasabi? Simula na ang auction? Nag-aalok ako ng 30 milyong dolyar. Mag-offer ako ng 30 milyong dolyar. 100 milyong dolyar. Ano? Nag-offer talaga siya agad ng 100 milyon. Grabe naman ito. 150 milyong dolyar ang offer ko. 200 milyong dolyar. Magsasama kami ni Young Master Shu sa bid na ito, 230 milyong dolyar. 300 milyong dolyar. Baliw na ba ang courier na ito? Daan-daang milyon ang dinadagdag niya? Diyos ko, ito, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klasing subasta. Sobra na itong kabaliwan. Wang Lawu, magtataas ka pa ba ng presyo? Sa totoo lang, hindi pa nga natin alam kung totoo ang gamot na ito. Ang ibig mo bang sabihin, titigil na tayo? Bakit? Sige, magbid pa kayo. Ang mga kilalang tao na sina Wang family at Pamilyang Shu? Posible bang wala kayong ganyang kalaking pera? Teka lang, Wang Lawu, hindi ba parang narinig na natin ang mga linyang iyan? Buisit. Ganyan din ang ginawa niya para hamunin ako kanina. Isa itong bitag. Muntik na akong mahulog doon. Muntik na tayong maloko. Hoy, mabahong taga-deliver. Akala mo ba ay magpapaloko pa rin kami? Gusto mo lang gawin uli ang dati mong modus. Para maloko kaming bumili ng peking gamot, di ba? Sasabihin ko sa inyo, hindi na ako bibili. Tama. At kahit pa totoo ang mga ito, hindi ito aabot sa 300 milyong dolyar. Kung hindi nyo ito bibilhin, ang mga pambihirang kayamanang ito ay mapupunta na sa akin. Binabati po namin si Mr. Chen sa pagkuha ng huling item sa auction. Akala mo ang talino mo pero ikaw rin ang napahamak. Gumastos ka ng 300 milyong dolyar para sa mga peking gamit. Haay. Siguradong sobrang sakit niyan sa loob, di ba? Ano? Sinong nagsabi na peke ang mga ito? Anong sinabi mo? Kahit pa totoo ang mga yan, ang tatlong bagay na iyan ay hindi magkakahalaga ng 300 milyong dolyar. Totoong hindi lang 300 milyong dolyar ang halaga nito, dahil ang mga ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyong dolyar. Paano mangyayari yun? Nakatago sa loob ng batong Haijiao ang kristal na luha ng engkanto, ang maalamat na sagradong gamot na nakakapagpagaling ng sakit, at ang isang piraso nito ay nagkakahalaga ng 1 bilyong dolyar. Kristal na luha ng engkanto? Tunay nga na kristal na luha ng engkanto? Ang maalamat na nakakapag-alis ng anumang karamdaman at nakakapagpagaling ng lahat ng sakit. Napakabata pa niya, pero kamangha-mangha ang galing niya sa pagkilala ng gamot at marunong din siyang sumuri ng mga bato. Kailan pa nagkaroon ng ganitong klaseng tao sa Jiangcheng? Ngayon, ano pang masasabi ninyong dalawa? Napakabuti. Ang galing. Maililigtas na ang lolo ko. Ikaw na Pamilyang Shu, kasalanan mo ang lahat ng ito.
Bakit mo ako pinigilang ituloy ang pagbid? Wang Lao, bakit ako ang sinisisi mo? Ginagawa ko lang ang makakabuti para sa iyo. Kayong dalawa, huwag na kayong mag-away, transfer o card payment. I-transfer mo na lang. Magbabayad ka rin sa akin. Bilisan mo at dalhin mo na ang buto ng engkanto sa lolo mo. Chen Xuan, maraming salamat sa iyo. Pa, ito ang buto ng immortal. Dapat ay mapagaling nito ang sakit ni Lolo. Mahusay, itong si Chen Xuan ay may pambihirang galing sa pagkilatis. Siya ang pinakamagaling na nakilala ko. Sigurado ako na balang araw, ang pangalan niya ay magiging tanyag sa buong Jiangcheng, maging sa buong bansa. Kiyaw-kiyaw, kapag may oras ka, sikapin mong mapalapit pa sa kaniya. Pa, huwag niyo po akong biruin. Bata pa po ako. Kiyaw-kiyaw? Tama ang tatay mo, ang tulad ni Chen Xuan ay hindi dapat pinalalagpas. Lolo, naiintindihan ko po. Magpahinga po kayo ng mabuti. Ako aalis na po muna ako. O, bakit namumula ang mukha mo? Bakit mo ako pinatawag ng ganito kaaga? Pinapahanap ka ni Zhao Gang, ang boss ng Antique Street. Gusto niyang bilhin ang kristal na luha ng engkanto na nakuha mo kahapon. Kayo po ba si kaibigang Chen Xuan? Mukhang talagang napakahusay ninyong binata. Nabalitaan ko na kagabi. Ay tinapos niyo na sina pamilyang Shu at Wang family. Ang kakayahan niyo sa pagkilatis ng mga hiyas sa buong Jiangcheng ay talaga namang walang makakatalo. Boss Zhao, ano ang gagawin mo sa kristal na luha ng engkanto? Yan ay... Hindi ko na maaaring sabihin pa. Magbigay ka na lang ng presyo. Kayo po mukhang may sakit po yata kayo, tama? Ikaw, paano mo iyon nalaman? Paano mo nalaman? Napapalibutan ka ng madilim na enerhiya, hindi ito ordinaryong sakit. Malamang ay dahil ito sa masamang enerhiyang pumasok sa katawan mo. Bata ka pa? Pero ang talas ng iyong paningin. Marahil, bukod sa pagsusuri ng mga antigo, ay marunong ka rin sa medisina? Kahit na wala akong alam sa medisina, nararamdaman ko ang iyong karamdaman. Pinakamabigat ang madilim na enerhiya sa iyong baywang, kaya hindi ka makatayo ng maayos at kailangan mong gumamit ng baston. Kahanga-hanga ka talaga. Kung may oras ka po, paunlakan mo sanang pumunta sa aming munting tahanan. Ano po sa tingin nyo? Ang Chen Xuan na ito, hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Huwag kang mag-alala, nagtititiwala ako sa kanya. Bata, tara na. Dahil walang alam si Little Friend Chen sa medisina, paano niya nalaman ang aking sakit? Wala nga akong alam sa medisina, pero marunong akong kumilatis. Masyadong espesyal ang iyong sakit, masyadong mabigat ang negatibong enerhiya, at nakikita ko yun. Mayroon po bang paraan si munting kaibigan para gamutin ito? Maraming taon na po akong pinapahirapan ng sumpang ito, at hirap na po ako. Kailangan ni Boss Zhao ang kristal na luha ng diwata para tuluyang mapagaling ang sakit na ito. Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, umaasa lang ako sa gamot na mismong ginawa ni Miracle Dr. Zhao para makayanan ko ito. Pero ang gamot na ito, pinipigilan lang nito ang paglala, pero hindi nito lubusang mapapagaling ang sakit ko. Hay! Sandali, huwag mong kainin yan. Bitiwan mo ako. Bitaw. Little Friend Chen, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo ako pinipigilang uminom ng gamot? May problema ang tableta na ito, puno ito ng negatibong enerhiya.
Hindi maaari. Ang gamot na ito ay personal na ibinigay ni Miracle Dr. Zhu. Tabletang yuan niyang mababang kalidad, nagkakahalaga ng 500 dolyar. Ang tabletang ito, ang tawag ba rito, ay tabletang yuanyang? Tama, iyan nga ang tabletang yuanyang. Naglalaman ito ng damo ng lilang araw, bulaklak ng kawalang hanggan, pulbos ng tiyan malingji, at pati na rin lupa mula sa sementeryo. Talaga bang walang alam sa medisina si munting kaibigan? Ang mga sangkap nito at ang sinabi ni munting kaibigan ay saktong magkapareho. Pero hindi naman sinabi ni Miracle Dr. Zhao na mayroon itong lupa mula sa sementeryo. Lupa mula sa puntod, pwedeng gamiting gamot? Chen Xuan, sigurado ka bang tama ang nakita mo? Huwag kang bastos. Little friend Chen, sigurado ka bang may lupa mula sa puntod ang nasa loob niyan? Kung naniniwala ka sa akin, mayroon. Dahil ang lupa mula sa puntod ay isang bagay na puno ng negatibong enerhiya. Malamang na, dahil sa pag-inom mo ng gamot na ito kaya hindi ka gumagaling, iyon ang dahilan. Pero, walang dahilan si Miracle Dr. Zhao para saktan ako. At kung gumaling ako, hindi ba mas makabubuti iyon para sa kanya? Yan ang hindi ko alam. Gayunpaman, kung kailangan mo ng Xian Leijing, ibibigay ko ito sa iyo. Ang Xian Leijing ay lunas sa mga misteryosong sakit, kaya dapat ay makatulong ito sa iyo. Talaga po? Handa mo talagang ibigay sa akin ang Xian Leijing? Kung ganoon, maraming salamat. Pakisabi po kung magkano ang kailangang bayaran. Ibibigay ko na po ito sa inyo ng libre. Ano? Ibibigay mo sa akin ng libre? Little friend Chen, hindi ka ba nagbibiro? 1 bilyong dolyar ang halaga niyan. Wala rin naman po itong silbi kung mananatili lang sa akin. Kung magagamit nyo iyan para gumaling ang inyong sakit, sa tingin ko ay sulit na iyon. Ang boss namin ay hindi nagkakautang na loob sa kahit kanino. Magsabi ka lang, ano ang mga kondisyon mo? Gusto ko po sanang magbukas sa Antique Street ng isang sarili kong shop. Kayo po ang boss ng Antique Street, kaya umaasa po akong mapagbibigyan nyo ang hiling ko. Pagbibigyan? Oo naman, walang problema. Bukas na bukas din ay magbubukas na iyan. Ako mismo ang susuporta sa iyo doon sa araw na iyon. Bibigyan pa kita ng 500 milyong dolyar bilang panimulang puhunan. Ano sa tingin mo? Totoo po ba? Kung ganoon po, malugod ko pong tinatanggap ang alok nyo. Kapag maayos na po ang negosyo ko, bibigyan ko kayo ng 20% shares. Hindi na kailangan ng kahit anong shares. Little friend Chen, dahil pumayag kang ibigay sa akin ng libre ang kristal na luha ng engkanto, dapat lang nasuklian ko rin ang kabutihan mo. Boss Chen, maligayang pagbubukas ng iyong negosyo. Pagbati sa iyo. Salamat sa pagdating. Tuloy po kayo sa loob. Sana ay maging matagumpay ang iyong negosyo. Salamat sa inyong lahat. Pagbati. Chen Xuan, mula ngayon ay isa ka ng may-ari ng shop dito sa Antique Street. Binabati kita. Nagbibiro po kayo, Boss Zhang. Hindi pa naman ako nagbibitiw sa trabaho ko. Ako pa rin ang head appraiser sa shop ni Zhang family. Chen Xuan, sa taglay mong kakayahan, parang nasasayang lang ang galing mo kay Jiang Cheng. Hala, hindi naman po. Pero salamat at pumunta kayo rito sa pagbubukas ng shop ko. Umalis nga kayo? Tumabi kayo. Sanay na ito. Isang hamak na courier. Talagang nakapagbukas ka pa ng shop, ha? Sa tingin mo ba ang pera namin ni Young Master Shu ay ganun lang kadaling makuha? Boss Wang, iginagalang kita at tinatawag pa kitang Boss Wang, kaya huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Isa ka lang namang hamak na courier? Ang lakas pa ng loob mong magmalaki sa harap ko. Chen Xuan, kumita ka sa akin ng mahigit 100 milyong dolyar kamakalawa. Ngayon naman ay naglalakas loob ka pang makipaglapit kay Sun Kiao. Gusto mo ba talagang parusahan? Anong sinasabi mong nakikipaglapit ako kay Kiao? Malinis ang ugnayan namin ni Kiao. Huwag mo kaming gawa ng kwento. Totoo. Isa pa, kahit pa magkasama kami ni Chen Xuan, wala ka pa rin karapatang makialam. San Kiao, huwag mong sirain ang sarili mong kinabukasan. Walang patutunguhan ang pagsama mo kay Chen Xuan. Ako ang lalaking nakatadhana para sa iyo. Napakawalang kwenta mo talagang kausap. Bakit mo pa siya kinakausap? Sugurin na siya. Subukan nyo lang. Ang pamilya naming pamilyang Zhang ang ikalawa sa pinakamalaking pamilya sa larangan ng antigong kagamitan. Si Chen Xuan ang aming punong tagasuri at siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng pamilyang Zhang. Kapag ginalaw nyo siya, para nyo na rin akong kinalaban. Maaring takot ang iba, pero ako, hindi. Tapusin siya. Chen Xuan, magaling kang ang kumilatis ng mga gamit. Pero ang hindi ko lang alam ay kung ang galing mo sa pakikipaglaban ay kapantay rin ito.
Sugurin niyo siya at parusahan? Hay nako, tila nakalimutan nyo na kung ano ang dati kong trabaho. Ako ang gold medal delivery man ng sangay namin. 100 hanggang 200 libra ay kaya kong buhatin mag-isa. Chen Xuan, puno ka talaga ng mga sorpresa. Hindi ko akalain na pati sa pakikipaglaban ay ang guwapo mo. Totoo iyan. Kapag ang isang gwapong lalaki na gaya ni Chen Xuan ay naging boyfriend ko, siguradong sa sobrang saya ay mapapaangat ako sa langit. Sun Xiaoqiao, talagang binigo mo ako. Ngayon, siguradong rerespalahin ko ang walang hiyang Chen Xuan na iyan. Ang tindahang ito ay galing sa perang kinuha nila sa atin. Sirain niyo ang lahat dito. Tigil, huwag niyo iyang subukan. Sino ang gunggong na kumakahold yan? Sino ang damuhong nag-iingay dyan? Diyos ko, hindi ba si Boss Zhao yan? Boss Zhao, hindi ko po talaga alam na kayo yan. Pakiusap po, patawarin niyo po ako sa kalapastanganan ko. Boss Zhao, itong si Chen Xuan ay isang hamak na manloloko. Hindi po kami nanggugulo dito sa kalsada ng mga Antigo. Gusto lang po namin na itong manlolokong ito ay paalisin dito sa kalsada ng mga Antigo. Pinagaling ni Little Friend Chen ang sakit ko. Kung isa ba siyang manloloko o hindi, wala kayong karapatang humusga. Espesyal kung pinayagang mabuksan ang tindahang ito, ang panggugulo niyo rito, ay parang pagsampal na rin sa mukha ko, kailangang may paliwanag kayo rito. Ay, handa po kaming magbayad, magbabayad po kami. Nabulag po kami. Hindi namin alam na tao niyo pala si Chen Xuan. Handa rin po akong magbayad. Little Friend Chen, sa tingin mo, magkano ang dapat nilang ibayad? Simplehan lang natin. 80 milyong dolyar na lang. Ituring nyo na lang itong regalo sa pagbubukas ng tindahan. Ano? 80 milyong dolyar? Ang laki niyan. Wala naman akong ginawa, tapos 80 milyong dolyar ang babayaran ko? Bakit? Ayaw nyo bang magbayad? Kung ganoon, ipapasara ko na lang ang mga tindahan ninyo? Aray, pakiusap po Boss Zhao, wag na po kayong magalit, magbabayad po kami. Handa po kaming magbayad ng 80 milyong dolyar. Magbabayad din po ako. Halika. Maraming salamat sa inyo. Sana kayong dalawa ay laging pumunta rito para pagbigyan ako ng pera. Layas na, bilis. Ahaha. Little Friend Chen, nandito ako para magpasalamat sa iyo dahil magaling na ang katawan ko. Mukhang talagang epektibo ang kristal na luha ng engkanto. Hindi lang basta epektibo, tila milagrong gumaling ang sakit ko. Wukian, ibigay mo ang gamit kay Little Friend Chen. Mr. Chen, ito po ang munting regalo mula sa aming boss. Mr. Chen, ito ay maliit na regalo mula sa aming boss. Ito ay isang top tier na black card mula sa Bangko ng Switzerland, kahit ang aming pamilyang Zhang ay wala nito. Hindi. Sa katunayan ay wala nito sa buong Jiangcheng. Mr. Chen, yayaman ka na. Gamit ang card na ito, ang kayamanang maaaring makuha ng isang tao ay higit pa sa yaman ng isang buong pamilya ng mga kolektor. Hindi nga nagkamali kay Boss Zhao, napakagalante talagang magbigay. Boss Zhao, masyadong mabait po kayo. Masyadong mahalaga ang card na ito. Maari po bang huwag na lang? Paano itong hindi tatanggapin? Kailangang tanggapin ito ni Little Friend Chen. May handaan sa bahay ko mamayang gabi. Pumunta ka sana kung may oras ka. Pribadong handaan ni Boss Zhao. Kailanman ay hindi pa siya nag-imbita ng kahit na sino para dumaan doon. Si Chen Xuan ay isa ng master. Itinuturing na siyang espesyal na panauhin ni Boss Zhao. Siguradong hindi matatawaran ang mararating niya sa hinaharap. Sige. Wala naman akong gagawin mamayang gabi. Tamang-tama na dumaan ako doon. Kung gustong sumama ng dalawa mong kasama, maaari rin silang dumaan. Simpleng hapunan lang ito para makapag-usap lang tayo ng maayos. Miracle Dr. Zhu, ano na ang nangyari sa pinapagawa ko sa iyo? Boss Wang, huwag po kayong mag-alala. Tungkol naman kay Zhao Gang, hindi na magtatagal at mawawala na siya dahil sa lason. Masiglang masigla pa ang matandang iyon ngayong araw. Mukhang wala naman siyang balak na mawala.
Kung hindi dahil sa kaniya, tapos na sana ang buhay ni Chen Xuan ngayong araw. Miracle Dr. Zhou, may kakayahan ka ba talaga? Huwag mong kakalimutan na may utang ka pa sa aking 30 milyong dolyar. Ang gamot na ibinigay ko sa kanya ay isa talagang mabagal na lason. Kapag sapat na ang naipon na lason sa katawan niya, bibigyan ko siya ng isa pang matinding dosis at tiyak na hindi na siya magigising. Sana naman sa pagkakataong ito ay hindi ka na pumalya. Ihahatid ko na sa kanila ang gamot ngayon din. Hintayin niyo lang ang mabuting balita. Halika munting kaibigan, cheers. Maraming taon na akong hindi nakakainom, kaya ngayong araw ay magpapakasawa ako. Mas mabuting uminom ka lang ng kaunti dahil kagagaling mo lang sa sakit. Gumaling ako ng dahil sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, siguradong gumagamit pa rin ako ng tungkod hanggang ngayon. Oo nga pala, naipadala mo na ba ang tabletang Yuanyang para masuri? Mabuti at nabanggit mo. Totoo ngang may lupa mula sa sementeryo ang gamot na ito. Nasa kay Wuqian ang resulta ng pagsusuri. Mabuti naman at walang nangyaring masama. Talagang napakahusay ni munting kaibigan. Sa isang tingin lang, nalaman na agad niya ang mga sangkap ng gamot. Isa akong eksperto sa mga hiyas at antigong gamit. Basic lang sa akin ang ganyang klase ng kakayahan. Boss, narito po si Miracle Dr. Zhao at gustong makipagkita. Sinabi niya po na may dala siyang mahiwagang gamot para sa inyo. Ang masamang si Miracle Dr. Zhou, tiyak na may dinala na naman siyang kung ano para saktan ako. Kung ganoon ay tatapusin ko na siya. Sandali, wag na. Ang Miracle Dr. Zhao na iyan ay walang lakas ng loob at wala rin siyang dahilan para saktan kayo. May punto ang iyong sinabi. Ibig niyo po bang sabihin ay may naguutos sa kanya? Malamang na ganoon na nga. Maling tinuring namin siyang magaling na doktor. Gayong gumagawa pala siya ng mga kasuklam-suklam na bagay. Kung sino ang naggawa ng masama, siya ring magdurusa. Maraming tao ang hindi nakakaunawa sa aral na iyan sa buong buhay nila. Sa tingin niyo po, dapat ba nating siyang papasukin? Tama, tignan natin kung ano ang balak niya, kasabay na rin ang pagtukoy kung sino ang nasa likod niya. Napakahenyo niyo po talaga. Kahanga-hanga kayo. Wuqian, papasukin mo siya. Boss Zhao, may dala akong gamot para sa inyo. Garantisadong gagaling agad ang sakit nyo. May problema bang binigay mong gamot kay Boss Zhao? Anong kalokohan yan? Isa akong tanyag na doktor. Paano ko magagawang magbigay ng may problemang gamot? Sa pasyente ko? Tanyag na doktor? Kung ganoon, paano mo ipaliliwanag ang lupa mula sa libingan sa iyong Yuanyang pill? Bata ka pa lang at wala pang alam. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Anong lupa sa libingan? Paano magkakaroon ng lupa sa libingan sa loob ng Yuanyang pill? Boss Zhao, huwag kang makinig sa mga walang katotohanang sinasabi nila. Buong puso akong nagliligtas sa iyo. Paano nga ba magkakaroon ng lupa sa libingan sa Yuanyang pill? Ganoon ba? Wuqian, ibigay mo sa kaniya ang bagay na iyan. Ipaliwanag mo, ano ang ibig sabihin ng mga nakita sa laboratory report na ito? Itong buto ng manok. Ang buto ng manok ay isang sagradong bagay. Miracle Dr. Zhou, matigas pa rin ang ulo mo. Akala mo ba sa akin ay 3 taong gulang na bata? Pasensya na po, Boss Zhao. May kasalanan ako. Nagawa ko ang mali. Boss Zhao, nakikiusap ako. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Kung hindi lang dahil sa babala ng batang kaibigan na si Chen Xuan, ay baka wala na ako ngayon dahil sa iyo. Sabihin mo, sino ang taong nasa likod mo? Opo. Si Xu Xiaojian po iyon. Wang Lawu? Ang dalawang hayop na iyon, ako may utang sa kanila. Dahil sa interes ay umabot na ito sa 30 milyong dolyar. Pinilit nila akong saktan kayo. Pinilit nila akong lasunin kayo. Talaga bang ang dalawang batang walang hiya na iyon? Hindi mo ba ako niloloko kapag nalaman kong nagsisinungaling ka? Alam mo ang magiging parusa. Kahit bigyan niyo pa po ako ng 10 beses na lakas ng loob, hindi ko magagawang magsinungaling sa inyo. Sila na naman palang dalawa ang may gawa nito. Talagang hindi na sila nawala sa eksena. Naglakas loob pa silang lokohin si Boss Zhao? Napakalakas naman yata ng loob nila. Wuqian, kaladkarin siya palabas at ikulong. Pagdating ng oras, kakausapin ko sina Xu Xiaojian at Wang Lawu at paglalaruan sila.
Bukas, magsasagawa sina pamilyang Shu at Wang family ng isang malaking treasure exhibition. Sa tingin ko, ito na ang oras para pagbayarin sila. Sang-ayon ako. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ako ang pinuno ng pamilyang Shu maligayang pagdating sa idinadaos na treasure appraisal event na ito. Lahat ng mga kayamanan sa pagkakataong ito ay magkasamang ibinigay ng mga pamilyang Wang at Shu. Mayroon itong kabuuang 4 na round. Bawat round ay may 2 magkaparehong kayamanan at kikilalanin ng mga ito base sa ibibigay na paksa. Sinumang makapag-identify ng tama at siyang makakuha ng pinakamaraming puntos ang tatanggap ng titulong number 1 appraisal expert ng Jiang City at mananalo rin mula sa pinagsama-samang pondo ng mundo ng Antigo ng $270 milyong na papremyo. Isa na namang pagkakataon para makakuha ng madaling pera. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang Wang Laowu at Xu Xiaojian ay malulugi ng husto. Ngayon, formal na nating simulan ang appraisal event. Ang unang item para sa bidding, isang pares ng gintong manok. Ang isa sa mga ito ay isang sinaunang orihinal, habang ang isa naman ay isang modernong panggagaya lamang. Magkamukhang magkamukha sila. Napakabagal mga lawang ng ginto. Kaya kahit lumipas ang 10,000 taon ay mahirap pa ring malaman ang totoo sa huwad. Napakapwersado nito. Ang mga koleksyong nasa appraisal event na ito ay mga mahahalagang pag-aari ng Shu at Wang. Maya-maya, bibilhin ko ang mga ito sa mababang presyo para pagsisihan nila ang pagkawala nito. Magaling talagang negosyante si Boss Zhao. Sila ang mga batang hindi marunong gumalang. Ang matatanda nga ay marunong magpakita ng respeto sa akin. Sinumang magtangkang banggain ako ay kailangang magbayad. Mr. Chen, sa tingin mo alin dito ang sinauna? Isang gintong manok mula sa korte ng Ming Dynasty, may nakatagong ukit sa loob, may halagang $5 milyong. Ang modernong gintong manok ay may halaga namang $200,000. Ang nasa kaliwa ang sinauna. Sun Kiao Kiao, bakit kasama mo pa rin ang lalaking iyan? Ayaw mo ba talagang pag-isipan ang tungkol sa atin? Napakakatawa mo naman. Ilang ulit na kitang tinanggihan. Bakit ayaw mo pa rin akong lubayan? Hoy, bata. Hindi ko alam kung anong uri ng panloloko ang ginawa mo kay Kiao Kiao. Pero siguradong talo ka sa pagkakataong ito. Dumating na ang aming matandang eksperto mula sa pamilyang Shu. Mayroon siyang 60 taong karanasan sa pag-appraise, isang tanyag na eksperto sa loob at labas ng bansa. Paano mo ako lalabanan? Ganoon ba? Napakagaling naman. Kung matalino ka, umurong ka na. Si Sun Kiao Kiao ay para sa akin lamang. Yang Master Shu, bakit ka nakikipagtalo sa batang iyan? Na wala pang karanasan? Kahit na tinalo ka niya noon dahil sa swerte, tatalunin din siya ng tunay kong galing. Base sa sinabi mo, parang minamaliit mo ako? Ha. Gusto mo bang mapansin ni Enshrine Master Zheng? Hindi ka man lang karapat-dapat na magbuhat ng mga sapatos niya. Kung ganoon, maglakas loob kaya si Young Master Shu na makipagpustahan sa akin ng malakihan? Hindi ako natatakot. Sige, anong laro? Kung makakuha ako ng tamang hula sa isang round, ibibigay mo sa akin ang $100 milyong. Pero kung matalo ako, bibigyan din kita ng $100 milyong. Ano, payag ka? Masyado kang ambisyoso. Kapag natalo ka, bukod sa $100 milyong, gusto ko ring lumuhod ka at humingi ng tawad. At isa pa, lumayo ka kay Sun Kiao Kiao. Sige. Enshrined Master Zheng, ikaw na ang bahala. Maya-maya, paluluhurin ko siya sa lupa at magmamakaawang aminin na nagkamali siya. Huwag kang mag-alala, Young Master Shu. Sige, Enshrined Master Zheng, ipala mo sa kanya ng malakas, alin sa 2 gintong manok ang totoo. Ang nasa kaliwa ay galing pa sa sinaunang panahon at ang nasa kanan naman ay imitasyon lang. Young Master Shu, sigurado ka ba sa eksperto mo? Anong ibig mong sabihin? Si Enshrined Master Zheng, ang pinakarespetadong eksperto ng ating pamilyang Shu. Kayang-kaya mong magtiwala sa kanya. Sige, piliin ko na rin ang nasa kaliwa dahil ito ang orihinal. Sinwerte lang talaga kayo. Sige lang, sana sa susunod na pagkakataon ay ganyan pa rin kayo kaswerte. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang pumili ng katulad sa amin? Malinaw namang ginaya nyo lang ang pinili namin. Unang pumili kami kaysa sa inyo. Ngayon, gamitin po ninyo ang inyong mga cellphone para piliin ang inaakala ninyong sinaunang gintong manok.
Para sa unang yugto ng kompetisyon sa pagkilatis, ang mga nakakuha ng tamang sagot ay sina Wang Laowu, Su Xiaojian, Chen Xuan, Zhang Linglong. Kanina ay nakakuha ka lang ng sagot mula sa akin. Sa pagkakataong ito ay hindi na kita sasabihan. Maghintay ka na lang lumuhod at magmakaawa. Mamaya mawawalan na kayo ng puhunan. At iiyak na nagmamakaawang bawiin ang inyong pera? Naniniwala ba kayo? Nagyayabang ka na naman. Tignan natin kung kakampi pa rin sa iyo ang swerte. Hindi ito maaari, Young Master Shu. Magaling lang ako sa pagkilatis ng mga florera. Ngunit hindi ako marunong tumingin ng mga pinggan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Enshrined Master Zheng. Ang nasa kanan ay mula sa panahon ng Han. Hindi. Yang eksperto nyo ba ay hindi man lang nakatapos ng 9 na taon na pag-aaral? Anong ibig mong sabihin? Wala ka ring mapapala. Sumuko ka na. Teka. Mukhang mali ito? Ito ay mukhang Tang San Kai sa isang tingin lang? Paano itong magiging galing sa panahon ng Han? Tumahimik ka. Sabi ni Enshrined Master Zheng ay totoo ito. Paano ito magiging peke? Sabi ko mula ito sa Han, kaya ito ay Han. 62 taon na akong kumikilatis ng mga kayamanan. Hindi ako nagkakamali. Ilalabas ko na ang tamang resulta. Ang mga nakahula ng tama para sa round na ito ay sina Chen Xuan, Zhao Gang, Zhang Linglong, San Kiao at Wang Laowu. Bakit wala ang pangalan ko? Enshrined Master Zheng. Hindi ba sabi mo ay mula ito sa dinastiyang Han? Ipaliwanag mo ito sa akin. Hindi maaari. Mula talaga ito sa dinastiyang Han? Nakakatawa. Nakakatawa ka. Talaga bang isa kang eksperto? Hindi mo man lang makilala ang isang Tang San Kai? Nag-aral ka ba ng kasaysayan noong high school? Ang Tang San Kai ay isa sa mga pinakasikat na likha ng dinastiyang Tang na lumitaw noong gitna hanggang huling bahagi ng panahong iyon, kaya paano mapupunta iyan sa dinastiyang Han? May alam ka ba kahit konti? Enshrined Master Zheng, totoo bang sinasabi niya? Hindi ko pinapakialaman ang negosyo ng pamilya namin, kaya hindi ko ito makilala. Tama. Nagkamali lang ako ng tingin kanina. Isa nga itong Tang San Kai. Susunod na tayo. Hindi na ako magkakamali ulit. Ilipat mo muna ang $100 milyong bago tayo magpatuloy. Enshrined Master Zheng, pakatagan mo lang sa susunod na round. Ililipat ko muna ang pera sa kanya. Salamat. Sana ay ganyan pa rin kayo sa susunod na round. Hindi ako naniniwalang mananalo ka habang buhay. Mapapasa akin din si Sun Kiao. Pwede bang tumahimik ka na lang? Wang Laowu, bakit mo pinalitan ng sagot nang hindi man lang sinasabi sa akin? Hindi mo naman po ako tinanong. Sobrang tiwala ka ba sa kanya? Anong magagawa ko? Hayaan mo na. May 2 round pa. Tiyak na mananalo tayo sa susunod na round. Ikatlong round. Tukuyin kung anong panahon ginawa ang mga basong ito. Ano ito? Hindi ba ito yung basong nagkakahalaga lang ng 9 na piso at 99 na sentimo sa supermarket? Katulad lang iyan ng ginagamit kong pangmugmog sa bahay. Napakalabo nito. Pwede ba akong umayaw? Hindi talaga ito posibleng masuri. Galing ba talaga ito sa sinaunang panahon? Mukha lang itong galing sa supermarket. Ay, wala na talaga akong magagawa rito. Wala kasing mga bakas ng pagkaluma ang basong ito. Paano natin malalaman kung totoo o peke ito? Sigurado ka ba? Ang kristal na baso mula sa Tang Dynasty na nasa kanan ay may mga spiral na marka mula sa pagkakayari gamit ang kamay sa loob. Habang ang isang ito sa kaliwa ay isang modernong peke na ginawa gamit ang makina. Anong tinatagal-tagal mo? Pumili ka na. Young Master Shu, ang pamilya nyo, posible bang hindi alam ang kasaysayan ng paggawa ng mga salamin? Pareho silang modernong produkto. Walang ganitong uri ng kintab noong panahon ng Tang Dynasty. Sandali. Parang mali. Parang may nakita na akong katulad niyan na nahukay noon. Doon sa loob ng museum. Manahimik ka. 60 taon nang nagtatrabaho si Enshrined Master Zheng. Sa tingin mo ba ay mas magaling ka sa kanya?
Ang mga nakahula ng tama para sa round na ito ay sina Chen Xuan, Zhang Linglong at Wang Laowu. Ang galing naman. Chen Xuan, nakikita mo ang edad kahit ng basong iyan? Ang kristal na basong ito, kahit gamit ang mga makina ay mahirap matukoy ang panahon. Paano mo ba nalaman? Mabuti na lang at hindi ako sumunod sa pinili ni Xu Xiaojian. Kung hindi, nagkamali na naman ako. Peke? Paanong nangyari yun? Peke na naman? Bakit ba mali na naman ang hula ko? Enshrine Master Zheng, pinaglalaroan mo ba ako? Kung kulang ka sa galing, dapat kang tumanggap ng pagkatalo. Bakit para kang Marela? Lalaki ka ba talaga? Totoo iyan. Bilisan mo at ilipat na ang $100 milyong kay Chen Xuan. Hindi maaari. Chen Xuan, paano mong nahulaan ulit ng tama? Chen Xuan, siguradong gumamit ka ng kung anong salamangka. Salamangka o hindi nito mababago ang pagkatalo mo. Ilabas mo ang pera. Hindi ko yon ililipat. Ex-Xu Tiansheng, ang anak nyo ay natalo sa pustahan, ngunit ngayon ay ayaw niyang magbayad. Hangal, bakit mo kinalaban si Zhao Gang? Siya ang malaking boss sa Antique Street. Kahit na hindi mahina ang ating pamilyang Xu, kailangan pa rin natin siyang bigyan ng sapat na respeto. Xiao Jiang, ano ang ipinatalo mo sa kanila? $100 milyong. Magkano? $100 milyong. Ginamit mo ang pera ng pamilya para sa sugal at natalo ka pa ng $100 milyong. Kung hindi kita parurusahan ngayon, ay hinding-hindi na ako magpapakita sa iyo. Nakaipon na siya ng talo sa akin na $100 milyong. Head of the Xu family, wag mo namang masyadong saktan. $100 milyong. Gusto mo na ba talagang mawala? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, huwag mong itapon sa wala ang pera ng pamilya. Papa, patawad po. Hindi na po ako dapat nagsugal. Pero itong si Chen Xuan, paniguradong nandaya siya. Kung hindi, paano siya laging nananalo? Mapatutunayan ko po na walang kasalanan si Little Friend Chen. May utang pa ang anak mo na $100 milyong. Magbabayad po ako. Boss Zhao, wag na po kayong magalit. Iuwi ko na po siya ngayon para turuan ng leksyon. Halika rito. Ang iyong card ay nakatanggap ng $100 milyong. Maraming salamat, Head of the Xu family. Lapastangan, halika rito. Katahimikan. Ngayon naman, ay ang huling round. Mangyaring paki-identify kung alin sa inyong palagay ang lightning struck wood na may mas mataas na halaga. Anong klaseng kalokohan ito? Bakit ang mga sarili kong kayamanan ay parang hindi ko na nakikilala? Masyadong madali ito. Walang kahit anong hirap. Inaamin kong mayroon kang talento, pero ang pag-alam sa kahoy ay iba sa pagkilala ng antigong gamit. Imposibleng makilala ang kahoy na natamaan ng kidlat, swertehan lang ang kailangan dito. Aatras na ako sa laban na ito. Hindi na ako hula. Hindi na rin ako sasabay. Ang titulong ito para sa pagiging bihasa sa Antigo, ibigay na lang natin kay Chen Xuan. Salamat sa inyong dalawa. Nakakatawa naman. Magsalita ka parang kaya mong kilalanin ang lahat ng bagay. Pero imposibleng magkaroon ng isang taong marunong sa lahat. Kapag nagtagumpay si Chen Xuan sa pagkilala, magdadive ako habang kumakain ng saging. Talaga? Sandali lang, sana ay nakakatawa ka pa mamaya. Iyon na si Golden Pupils? Ang kahoy ng peach ay nagkakahalaga ng $100,000. Ang kahoy ng date ay $500 milyong. Napakadali lang nito. Gaya ng inaasahan, ang aking mga mata ay kayang kilalanin ang lahat ng bagay sa mundo. Pakipili po ang tingin ninyo ay may mas mataas na halaga. Ipinahahayag ko ang nagwagi ng titulong numero 1 eksperto sa Jiangcheng at tatanggap mula sa mga kolektor ng antigo ng tig $10 milyong na papremyo ay si
Ipinapayag ko ang nagwagi ng titulong Jiang Cheng unang appraiser at ang nakakuha ng premyo mula sa lahat ng mga kumpanya sa Jiang Cheng Antique Industry na 10 milyong dolyar ay walang iba kundi si Chen Juan. Maligayang bati sa iyo. Tama nga, siya ang nanalo. 4 na magkakasunod na panalo ang nakuha niya. Anong klaseng galing sa pagkilatis ang mayroon siya? Sa mundo ng appraising, wala talaga siyang katapat. Tama ang lahat ng kaniyang kinikilatis. Talagang nakakamangha ang galing niya. Congratulations sa iyo, Master Chen. Isa ka na talagang ganap na master. Mabuti naman. Napakahusay. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Talagang mahusay si Little Friend Chen sa murang edad. Bata pa lang ay isa na siyang tunay na henyo. Basta titulo lang yan. Basta titulo lang yan. Mga kasama, lahat ng gamit na itinampok ngayong araw ay mga kayamanan mula sa pamilya Wang family at pamilyang Shu. At ngayon ay bubuksan na natin ang publikong subasta. Meron bang gustong magbid? Ang alok ko ay 1 piso. Boss Zhao, anong ibig sabihin nito? Siyempre, sumasali sa bidding. Bakit? Kulang ba ang 1 dolyar? O sige, dadagdagan ko pa ng 50 sentimos. Sinasadya mo bang sirain ang okasyon ko? Boss Zhao, alam kong ginalaw ng anak ko ang tauhan mo, pero kailangan mo ba kaming hiyain ng ganito sa harap ng lahat? Ngayong araw na ito, talagang papahiya ko kayong dalawa sa harap ng maraming tao. Sobrang lupit mo na. Huwag mong isipin na mapoprotektahan mo si Chen Juan habang buhay. Mukhang nagkakamali kayo. Wala talaga akong kinalaman sa nangyayaring ito. Boss Zhao, sa teritoryo namin mukhang hindi yata tamang sabihin yan, di ba? Manahimik ka. Pagbabayarin kita mamaya. Anong atraso ng anak ko sa iyo? Kahit na ano pa yan, babayaran ko na lang po. Ang anak mo ay may atraso sa akin? Paano mo yon mababayaran? Anong sabi mo? At pati ikaw, Mr. Su, ang mahal mong anak ay may atraso rin sa akin. Nandito ako ngayon para maningil. Anong nangyayari? Anong mayroon? Grabe! Napakalakas ng loob ni na Young Master Shu at Wang Laowu. Talagang kinalaban nila si Zhao Gang. Siya kaya ang boss sa Antique Street at ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Sinabi mo pa, dati ay tinalo niya si pamilyang Feng hanggang sa napilitan silang umalis sa Jiangcheng. Maganda ang palabas na ito. Zhao Gang, nagbibiro ka ba? Paano magkakaroon ng atraso sa iyo ang anak ko? Alam ko na hindi kayo aamin. Ipakatawag ang saksi. Young Master Wang, iligtas niyo ako. Hindi ko pa gustong mawala, Halika rito. At ang lahat ng iyong ginawa ay sabihin mo sa harap ng lahat. Lagot na. Paanong nabisto si Miracle Dr. Zhou? Dahil ba ito kay Chen Xuan? Pero wala namang alam si Chen Xuan sa panggagamot. Hindi maaari, kailangan ko ng tumakas. Boss Wang, saan ka pupunta? Hinihingi ni Miracle Dr. Zhou ang tulong mo. Haha, wala akong pupuntahan. Masyadong lang akong naiihi. Hindi ko na kaya. Pupunta lang muna ako sa banyo. Miracle Dr. Zhou, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo ito sa akin. Naku po, nararapat akong parusahan. Wala akong kwentang tao. Naniwala ako sa mga maling udyok ni na Young Master Wang at Young Master Shu na lasunin si Boss Zhao. Ano? Totoo nga pala ang lahat? Sapat na ang kasalanang ito para matapos ang buhay mo? Napakakatakot naman ito. Ang labanan ng mga malalaking pamilya ay totoong matindihan at walang sasantuhin. Kung hindi dahil kay Little Friend Chen na nakakita sa lason para iligtas ako, matagal na sana akong wala. May alam din sa medisina si Chen Xuan? Bakit parang lahat ay alam niya? Mukha tuloy kaming mga walang alam dito. Wang Laowu, totoo ba ang sinasabi ni Miracle Dr. Zhao? Papa, pagkakamali ko po ang lahat, Papa. Walang hiya kang bata ka. Nagagawa mo talaga mga ganitong bagay? Ngayong lumabas na ang katotohanan, gamit ang 1 at 50 sentimo, kunin niyo ang item para sa subasta, may problema pa ba? Boss Zhao, basta't nangangako kang hahayaan mo na ang anak namin, ibibigay na namin ang mga item sa subasta na ito sa iyo. At kaming 2 pamilya ay magbibigay pa sa iyo ng karagdagang 200 milyong dolyar. Huwag niyo sa akin ibigay ang 200 milyong dolyar. Ibigay niyo ito sa batang si Chen Xuan. Ang buhay ko
ay nailigtas niya, kaya natural lang na mapunta sa kanya ang pera. Nahihiya naman po ako, pero i-transfer nyo na lang ang pera. Nakakainis ang Chen Xuan na iyan. Ako si Xu Tiansheng ay nanunumpang papaparusahan kita. Mula nang lumitaw ang Chen Xuan na ito, ay wala na nangyaring maganda sa Wang family. Hindi na natin siya dapat palagpasin. Sige, dahil dito, magta-transfer ako ng 200 milyong dolyar kay Chen Xuan. Magpapadala rin ako. Buti naman at nakinig kayo. Maraming salamat sa inyong dalawang pinuno. Wukian, balutin mo na ang mga gamit at dalhin mamaya. Opo, boss. Dahil wala na namang ibang kailangang gawin, aalis na rin muna ako. Pa, hayaan na lang ba talaga natin ang nangyari? Talagang nakakagalit na ang Chen Xuan na iyan. Dapat na natin siyang turuan ng leksyon. Tama siya. Ang San Kiao Kiao na yon, palagi na siyang sumasama sa kanya kamakailan. At malaki ang epekto nito sa plano natin laban kay pamilyang Sun. Sa tingin niyo ba, gusto kong magtiis? Pinoprotektahan siya ni Zhao Gang. Kaya kung kakalabanin natin siya ngayon, tayo mapapahamak. Napakahangal niyo talaga. Para mapabagsak si Zhao Gang, bakit kailangan niyo pang puntahan ang Miracle Dr. Zhao na iyon? Kilala ang taong iyon bilang balimbing. Ginagawa po namin ito para sa pamilya natin. Kapag nawala na si Zhao Gang, sa atin na ang buong Antique Street. May naisip ako. Ang dating nobyo ni Zhang Linglong, balitang isa ring treasure appraiser. Oo nga pala. Dating pinuno sa pamilya Zhang ang lalaking iyon, at may kinikimkim siyang galit simula nang maghiwalay sila. Paano kung... Nagamit tayo ng ibang tao para sa plano. Mukhang kawili-wili yan. Sige, gawin natin ang plano. Kumilos na kayo at kontakin siya agad. Tandaan niyo ang bilin ko. Magandang araw po. Ano po ang kailangan nila? Kailangan mong magligtas ng isang tao. Iligtas? Oo. Nasa iyo kung ililigtas mo siya o hindi. Ikaw ba si Chu Tian? Diyos ko, ang dating boyfriend ni Linglong. Anong ginagawa mo rito? Kailangan mong iligtas si Zhang Linglong. Anong ginawa mo kay Zhang Linglong? Maayos ang lagay niya ngayon. Pero, kung magiging maayos pa rin siya mamaya, iyon ang hindi natin alam. Walang hiya ka, papaparusahan kita. Kapag tinapos mo ako, mawawala rin siya. Anong gusto mong mangyari? Nabalitaan kong napakagaling mo sa pag-usisa ng mga kayamanan na kahit anong bagay ay kaya mong alamin ang halaga. Tama. Ano ang gusto mong ipasuri? Gusto kong makipagpaligsahan sa'yo. Chu Tian, ikaw naman talaga ang unang nagloko. Tama lang na hindi ka patawarin ni Linglong, kaya huwag kang magwala. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo. Sabihin mo, ililigtas mo ba siya o hindi? Siyempre, ililigtas ko siya. Maglaban tayo? Kung sino ang unang manalo sa 2 sa 3 laban. Kapag nanalo ka, mapupunta siya sa ligtas na kalagayan. Pero kapag natalo ka, siguradong maghihirap siya. At ikaw naman, kakailanganin mong bulagin ang iyong mga mata at hindi na muling makikilatis ng mga antigong gamit habang buhay. Ha ha ha. Paano ako maniniwala sa iyo? Ay, Chen Xuan, huwag kang lalapit. Isa itong patibong. Chen Xuan, napakaganda ng babae mo. Gustong-gusto namin siya. Ha ha ha. Haha, sumunod ka na lang sa hamon ni Chu Tian, huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Ha 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 ha. ano na? Tinatanggap mo ba ang hamon? Chu Tian, hindi mo kayang talunin si Chen Xuan. Pakawalan mo na si Linglong. Kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Pulis? Subukan mo? Tingnan natin kung makikita nila kayo. Tanggapin mo na ang pusta. Sige, lalabanan kita. Sige, lalaban ako sa pusta mo. Ano ang gusto mong itaya? Sa unang round,
Maglaro tayo ng baraha. Kukuha tayo ng tigi-isang baraha. At kung sino ang may mas mataas na puntos, ay siyang mananalo. Ano sa tingin mo? Chen Xuan, iba ang baraha sa pagkilala ng mga antigo. Umaasa lang iyan sa swerte. Tumawag na lang tayo sa 911. Hemp. Matagal ko ng balita na magaling ka sa mga antigo. Kaya sa unang laro, swerte muna ang taya natin. Ayos ba? Napakababaw mo at wala kang alam. Para sa iyo, isa itong swerte. Pero para sa akin, hinding-hindi ako matatalo. Ganoon ka ba kabilib sa sarili mo? Ang kakayahan ko ay higit pa sa inaakala mo. Ha 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 ha. Sige. May baraha ba kayo rito? Mayroon. Chen Xuan, gusto mo ba talagang isugal ang swerte mo sa kanya? Magtiwala ka sa akin. Nagtitiwala ako sa'yo. E di sapat na iyon. Mauna ka na? Sige. Spades 9. Hinto. Heto ang pipiliin ko. Hinto. Hearts 10. Kapag sumusugal ako, bihira lang akong matalo. Kadalasan, nakakakuha ako ng 8 pataas, kaya malaki ang pagkakataon kong manalo. Masyado kang bilib sa sarili mo? Kung ganoon, ipakita na ang mga baraha. Ang resulta ay gaya ng inaasahan ko. Sa tingin ko, talo ka na. Kaibigan, masyado kang mayabang. Hindi. Paanong mas mataas ang baraha mo kaysa sa akin? Kahit kailan ay hindi pa ako natalo sa sugal. Hindi ito maaari. Sabi ko sa iyo, hindi mo kayang isipin ang kakayahan ko. Wow, Chen Xuan, napakagaling mo. Nanalo ka sa poker, at sakto pang mas mataas ka ng 1 puntos sa kanya. Ang husay mo talaga. Ang barahang ito, parang may mali. 8? Siyam? 10? 3? 5? Taya ba ang ginagawa mo? Gamitin mo ang baraha ko para masubukan. Sige. Tatlo? Siyam? 5? 6? 7? 8? Sige. Talo na ako. Pero, sa susunod na 2 round, hindi ako naniniwalang mananalo ka pa. Sige, sabihin mo na, anong itataya natin para sa pangalawang laban? Para sa pangalawang round, maglalaban tayo. Sa panghuhula ng bagay. Talagang determinado kang hindi makipagsabayan sa akin pagdating sa appraising, hindi ba? Pustahan sa appraising? Bakit ko naman papasukan ng isang laban na alam kong talo ako? Inaakala mo bang ganun ako katanga? Kung matapang ka, sumugal ka sa appraising kahit minsan. Sa tutuusin, isa ka namang appraisal expert. Hoy, lintik naman. Ako ang masusunod dito. Kung ano ang gusto kong itaya, iyon ang susundin natin. Sige. Payag ako. Tataya ako sa panghuhula ng bagay. Ganito? Maglalagay ako ng isang gamit sa ibabaw ng lamesang ito. Sun Chao Kiao, harangan mo ito ng board. Hulaan mo kung ano ang nasa loob. Kapag nahulaan mo ng tama, panalo ka na. Walang problema. Subalit, matatalo ka pa rin. Malalaman natin kapag sinimulan na. Tumalikod ka muna. Ayos na. Pwede ka nang humarap. Hulaan mo, ano ang nasa likod nito?
Harang na plastic, nagkakahalaga ng 5 dolyar. Mangkok na ruyaw sila doon, ginamit sa palasyo noong hilagang dinastiyang Song, nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Napakadali nito. Ang nasa likod ay... Ito ay isang Song Dynasty Ruware Palace Bowl na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ano? Paano? Paano ito naging posible? Kahit ang pagtukoy sa gamit ng hindi nakikita ay nakuha mo? Sino ka ba talaga? Isa lang akong ordinaryong tao na mahilig sa mga antigo. Chen Xuan, napakagaling mo. Ikaw ang pinakamahusay na lalaking nakilala ko. Ngayon alam ko na kung bakit inirekomenda ka ni Linglong na maging punong dalubhasa. Karapat dapat ka nga sa posisyong iyan. Sa katunayan, lahat ng mga dalubhasa sa mundo, sa harap mo ay hindi man lang matatawag na dalubhasa. Nanalo ka na. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin kung nasaan si Jiang Linglong? Hi. Nandoon siya sa inabando ng villa sa tabi ng parke. Ang tanging magagawa ko ay magsayang ng oras sa pamamagitan ng hindi pagsasabi kina Xu Xiaojian. Natapos na ang laban? Para lang masigurado ang kanyang kaligtasan, kailangang magmadali ka dahil natatakot akong baka mahuli ka na at hindi na siya maabutan. Buti naman at may natitira ka pang kabutihan. Tara na. Anong kailangan? Gusto kong si Wang family at pamilyang Xu ay tuluyang mawala sa Jiangcheng. Gusto kong paalisin sina Wang family at pamilyang Xu at tuluyan silang mawala sa Jiangcheng. Anong nangyari? Sina Wang Lawu at Xu Xiaojian, kinuha nila si Linglong at sa ngayon ay hindi pa alam ang sitwasyon. Ano? Napakalakas ng loob nila. Naglakas loob silang gumanti pagkatapos ng lahat, siguradong wala na silang lugar sa Jiangcheng. Pumunta ka na rito agad? Natatakot akong hindi na umabot. Ibigay mo sa akin ang address. Sa abandonadong villa malapit sa park. Walang mangyayaring masama. Siguradong magiging maayos lang si Linglong. Nandito na tayo, ito na ang lugar. Oh, hindi ba't ito si Master Chen? Bakit ka napunta rito? Sa totoo lang, isa ka lang hamak na taga-deliver? Anong karapatan mong makihati sa amin dito sa Antique Street? Nasaan si Zhang Linglong? Hey, tapos na namin siya. Makinig ka? Wala na siya. Pagbabayarin kita? Mga tauhan ng Wang family. Sugod! Parusahan ng matindi si Chen Xuan. Iwan ng buhay si Sun Kiao Kiao. May paggagamitan pa ako sa kanya. Ha 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 ha. Sige, sugurin nyo. Si Wang family at pamilyang Xu, ubusin silang lahat. Sugod. Magtatanong ako ulit. Nasaan si Zhang Linglong? Nasa basement sa dulo. Siya, hindi siya wala, buhay pa siya. Magdasal kayo na maayos ang kalagayan niya. Chen Xuan, dumating ka na. Alam kong darating ka. Pasensya na, ngayon lang ako. Ayos lang. Buti at narito ka na. Mula sa araw na ito, ang Jiangcheng ay wala ng Wang family at pamilyang Xu. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit anong bakas